Muli kang isinilang bilang isang jawlong na malapit ng mamatay, at mayroon ka na lang 30 ilang araw na buhay. Nakakadena ka pa sa loob ng isang balon, pero hindi ka man lang nababahala. Sa katunayan, hinihiling mo pang ang mamatay ka na agad, dahil alam mong sa hindi ka laywang hinaharap. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa mundo, at sa oras na iyon, kikitalan ka agad ng langit ang buhay mo. Mabuti na lang at na-activate mo ang isang life simulator system. Kailangan mo lang gumamit ng energy points para ma-simulate ang hinaharap. At kapag namatay ka sa simulation, makakatanggap ka ng mga reward mula sa proseso nito. Para maging isang tunay na dragon at humanap ng paraan para mabuhay, hindi ka nagdalawang isip at agad mong sinimulan ang iyong kauna-unahang life simulation. Isang malamig na system prompt ang biglang umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Ang takbo ng kwento sa simulation ay naging malinaw na mga salitang nakasulat. Nadahan-daang lumitaw, linya por linya, sa system panel na nasa iyong harapan. Unang araw ng simulation, nasa loob ka ng isang madilim na balon. Tahimik mong inobserbahan ang paligid upang kumpirmahin ang iyong sitwasyon. Ikatlong araw ng simulation, hindi mo na napigilan ang matinding pagnanais na makalaya. Ginamit mo ang iyong buong lakas para makawala sa mga kadena at sa balon. Ika-10 araw ng simulation, walang tigil kang nagpumiglas araw at gabi. Pero hindi mo ito natinag ni Katie Ting at nanatili kang nakakulong sa loob ng balon. Ika-20 araw ng simulation, naubos ang lahat ng iyong lakas dahil sa matagal na pagpupumiglas. Sa huli, namatay ka dahil sa pagod sa loob ng madilim na balon. Inanunsyo ng malamig na system prompt na tapos na ang simulation na ito. Pinakita sa panel na maaari kang pumili ng isa sa 3 reward. Ang 3 reward sa panel ay 30 araw na survival experience, isang 30 araw na pagpapalakas ng katawan, at ang matutulis na kuko ng namatay na jawlong. Sa pagtingin mo sa mga salita sa system panel, natulala ka. Ang isang tulad mong jawlong ay hindi man lang tumagal ng isang buwan. Matapos ang saglit na pagkatulala, agad kang kumalma. Walang pag-aalinlangan mong pinili ang ikalawang system reward, ang 20 araw na pagpapalakas ng katawan. Agad mong natanggap ang system reward. Isang mahina ngunit purong enerhiya ang pumasok sa iyong katawan. Dahil dito, mas lumakas ang iyong loob na makalaya. Sa loob ng beginner protection period, mayroon kang 2 libreng pagkakataon para mag-simulate araw-araw. Hindi mo ito sinayang at agad mong sinimulan ang ikalawang simulation. Sa pagkakataong ito, tuluyan mong binago ang iyong dating stratehiya na puro dahas. Natuto kang balansehin ang pagod at pahinga, at hindi na walang tigil na nagpupumiglas. Ika-32 araw ng simulation, naubos ang iyong lifespan at narating mo ang dulo ng iyong buhay. Bago ka mamatay, nagpakawala ka ng isang etangal na puno ng pagkadismaya. Ang kakaibang ingay na iyong ginawa ay sa wakas ay nakaagaw pansin sa labas. Malinaw mong narinig ang boses ng mga tao mula sa labas ng Dragon Locking Well. Muling inanunsyo ng malamig na system prompt na tapos na ang simulation na ito. Nag-refresh ang panel at nagpakita ng 3 bagong reward na maaari mong piliin. Agad mong nakuha ang pinakakritikal na impormasyon. Ang boses ng tao mula sa labas ng balon na narinig mo bago ka mamatay noong ika-32 araw. Sa sandaling ito, isinantabi mo ang pagnanais na mag-ingat at nanaig ang iyong puso ng isang sugarol. Agad mong pinili ang 32 araw na survival experience. Isang napakaraming impormasyon ang biglang pumasok sa iyong isipan. Agad mong nalaman na tama ang iyong isinugol. Mula sa mga alaala, nalaman mo ang iyong pinanggalingan. Ikaw pala ang masamang dragon na sinelyuhan ni Yao Guangxiao sa Dragon Locking Well noong panahon ng Hangwo. Kahit na alam mo na ang lahat ng nangyari, sa ngayon ay wala ka pa ring magawa. Pinakalma mo na lang ang iyong sarili at hinintay na mag-refresh ang bilang ng iyong simulation. Mabilis na lumipas ang oras. Kinaumagahan, pagka-refresh pa lang ng iyong simulation count, agad kang nagsimula ng bagong simulation. Sa pagkakataong ito, tuluyan mong binago ang iyong stratehiya. Alam mong ang tanging paraan para makahanap ng daan palabas ay ang makuha ang atensyon ng mga nasa labas. Sa simulation na ito, hindi ka nagpumilit na sirain ang mga kadena. Sa halip, inubos mo ang iyong lakas araw-araw sa pag-atungal para subukang makuha ang atensyon. Ika-31 araw ng simulation, naubos na ang lahat ng iyong lakas buhay. Sa iyong mga huling sandali, doon mo lang nakita ang isang micro-camera na nahulog mula sa bunganga ng balon. Tapos na ang simulation na ito. Sa mga bagong reward na in-update ng system, ang iyong dragon root na nalaglag pagkamatay mo ay naging isa sa mga pagpipiliang reward. Pinigilan mo ang iyong sarili na magmura. Agad mong pinili ang ikalawang system reward, ang 31 araw na pagpapalakas ng katawan. Isang mainit na daloy ng enerhiya ang biglang kumalat sa iyong buong katawan. Malaki ang itinaas muli ng iyong stamina at lakas. Ngunit kahit pa, gamit ang iyong kasalukuyang lakas, imposible pa ring masira ang selyo ng Dragon Locking Well. Huminga ka ng malalim at muling sinimulan ang simulation. Sa pagkakataong ito, sa unang 6 na araw, ginamit mo ang iyong buong lakas sa pag-atungal ngunit wala kang nakuha na kahit anong atensyon. Aksidente kang nasugatan habang nagpupumiglas. Ang dugo mo ay humalo sa tubig ng balon na naging dahilan para bumaho at lumabo ito. Ika-9 na araw ng simulation, ang mabahong amoy ng tubig ay sa wakas ay nakaakit ng tao. Malinaw mong narinig ang kanilang pag-uusap mula sa labas ng balon.
Ika-12 araw ng simulation, nagpapahinga ka para maibalik ang iyong lakas. Bigla kang nakaramdam ng mahinang paghila sa mga cade nang nakatali sa iyo. Ika-13 araw ng simulation, dahan-dahan kang hinayla ng mga kadena paakyat sa bunganga ng balon. Palihim mong idinilat ang iyong mga mata at nakitang napapaligiran ka ng mga taong may hawak na mga baril. Ang madidilim na dulo ng mga baril ay lahat nakatutok sa iyo. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang biglang bumalat sa iyo na nagpatigas sa iyong katawan. Dahil sa pagkasindak, bigla kang nagpumiglas at nakawala mula sa gapos ng mga kadena. Nang makita ito, hindi nagatubili ang mga tao sa paligid at kinalabit ang mga gatilyo. Hindi man lang kayang tagyusin ng mga bala ang iyong matitibay na kaliskis. Nang malapit ka nang makawala sa pagkakakulong at makatakas, isang nakakasilaw na kidlat ang biglang bumagsak mula sa kalangitan. Tiyak na tumama ito sa iyong katawan at agad na dinurog ang iyong kaluluwa. Nagtatapos ang simulation na ito. Nakumpleto mo ang hidden achievement na pag-akyat ng nakakulong na dragon. Ginantimpalaan ka ng sistem ng 100 taon ng kapangyarihan. Isang malawak at mariingal na liwanag ang agad na pumasok sa iyong katawang dragon. Ang iyong kapangyarihan ay biglang tumaas mula 685 taon hanggang sa 785 taon. Ang iyong katawan na dating nanghihina ay napuno na ngayon ng napakalakas na kapangyarihan ng dragon. Nararamdaman mo na kaya mo nang sirain ang mga kadena sa isang iglap lang. Gusto mo sanang agad na gamitin ang iyong lakas para makawala sa mga ito. Ngunit ang kidlat mula sa langit na pumatay sa iyo sa simulation ay sumagi sa iyong isipan, kaya't bigla kang kumalma. Hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ka tinamaan ng kidlat nang makalabas ka sa balon. Nagkataon lang ba ito o isang tiyak na kapalaran na hindi maiiwasan? Pinigilan mo ang iyong pagnanais na makatakas. Binalak mong subukan muli ang hinala mo sa sandaling mag-refresh ang simulation. Matapos tumaas ang iyong kapangyarihan, ang natitira mong buhay ay umabot na sa 326 na taon. Nagising din ang dalawa mong kakayahan, ang pagkontrol sa tubig at hangin. Ngayon, hindi ka na nagmamadaling makatakas. Matapos piliin ang 13 araw na pagpapalakas ng katawan, nanatili ka sa ilalim ng sinaunang balon. Kinabukasan, pagsikat ng araw, sa sandaling nag-refresh ang bilang ng simulation ng system. Agad kang nagsimula ng bagong simulation. Sa unang araw ng simulation, nasa ilalim ka ng sinaunang balon. Walang pag-aalinlangan mong winasak ang mga kadena sa iyong katawan at nanatili sa ilalim ng balon para magpahinga. Sa ikalawang araw ng simulation, nawala na ang mga cade nang pumipigil sa iyo at bumalik sa kasukdulan ang iyong lakas. Pero hindi mo pa rin piniling umalis sa sinaunang balon. Palagi kang nag-iingat sa nakakatakot na kidlat na kayang pumatay sa iyo sa isang iglap. Hindi ka nang ahas na lumabas kahit kalahating hakbang mula sa sinaunang balon. Sa ika-58 araw ng simulation, may naramdaman kang kakaiba sa tubig ng balon at sa hangin. Biglang may lumitaw na isang mahiwagang sangkap. Pagkatapos mong malanghap ang sangkap na ito, hindi mo na makontrol ang iyong galit at naging marahas ka. Pero pinilit mo pa ring pigilan ang iyong sarili at hindi ka lumipad palabas ng balon. Sa ika-66 na araw ng simulation, tuluyan ka nang nawalan ng kontrol at bigla kang lumabas sa sinaunang balon. Walang pinipili kang nagsimulang umatake sa labas. Ang mga armas ng mga tao ay wala man lang epekto sa iyo. Kaya mo ring gumamit ng iyong kakayahang kontrolin ng hangin para lumikha ng mga buhawi na sumisira sa mundo. Habang nagkakalat ka ng lagim, isang anino na tumatakip sa kalangitan ang dumaan at nagpakawalan ng nakakapasong sinag ng liwanag na tumupok sa iyo. Matapos mong panoorin ang buong proseso ng simulation, matagal kang natahimik. Pinigilan mo ang iyong naguguluhang isipan at pinili ang 66 na araw na pagpapalakas ng katawan. Ang pamilyar na mainit na enerhiya ay muling damaloy sa iyong buong katawan. Isang napakalaking kapangyarihan, ang direktang nagpataas sa iyong kapangyarihan sa 1,296 na taon. Dalawang malaking katanungan ang nabuo sa iyong isipan. Ano nga ba talaga ang mahiwagang sangkap na biglang lumitaw sa tubig ng balon at sa hangin? At higit sa lahat, ano ang dahilan kung bakit hindi ka tinamaan ng kidlat nang lumabas ka sa balon sa simulation na ito? Nang maalala mo na ligtas ka sa loob ng balon matapos sirain ang mga kadena sa simulation, hindi ka na nagatubili at ginamit mo ang iyong lakas para wasakin ang cade ng bakal na kumulong sa iyo sa loob ng 100 taon. Agad na bumalat sa iyong buong katawan ang matagal mo nang inaasam na kalayaan. Nasiyahan ka sa pakiramdam ng ginhawa na mahirap makamit, ngunit naisip mo, kahit isa ka ng dragon, hindi mo pa rin naalis ang iyong mortal na kaliskis at nananatili ka pa ring isang halimaw. Isang pagnanais na maging isang tunay na dragon at umakyat sa kalangitan ang biglang pumuno sa iyong buong isip at kaluluwa. Sa isang iglap, sinimulan mo ulit ang simulation. Sa pagkakataong ito, lumaki ang iyong tiwala sa sarili at hindi mo maiwasang maging mayabang. Sa ikatlong araw ng simulation, pagsapit ng gabi, walang pag-aalinlangan kang lumabas sa sinaunang balon at nagkataong nakita mo ang ilang taong naglalagi sa malapit. Hindi mo na malayang umungol ka. Nang makita ng ilang tao ang iyong tunay na anyo, halos mawalan sila ng kaluluwa sa takot at tumakbo para tumakas. Ngunit sa sumunod na segundo, muling may nangyaring hindi inaasahan. Isang napakalakas na kidlat ang biglang bumagsak mula sa langit na walang babala at pumatay sa iyo.
Wala ka man lang nagawang paglaban nang tinamaan ka ng kidlat, dinurog ang iyong kaluluwa, at tuluyan kang naglaho. Nagtatapos ang simulation na ito. Nag-refresh ang system ng 3 gantimpala na maaari mong pagpilian. Kasama rito ang mga kaliskis ng dragon na napatay ng kidlat. Tiningnan mo ang mga nakasulat sa panel habang nanginginig ang gilid ng iyong bibig. Diretso mong pinili ang 3 araw na pagpapalakas ng katawan na gantimpala ng system. Agad kang nagsimulang mag-review at magsuri. Sa lahat ng mga naunang pagtakas mo, tanging pagkatapos lamang ng mahigit 6,000 araw nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa mundo nang lumabas ka sa balon. Hindi mo maiwasang magkaroon ng hinala. Posible kaya na kailangan mong maghintay ng isang partikular na oras para ligtas kang makaalis sa balong piitan ng dragon. Ang mas inaalala mo ay kung bakit kapag maaga kang nakakatakas at nakikita ka ng mga tao, ay agad kang tinatamaan ng nakamamatay na kidlat. Sa paghahanap lang ng mga sagot sa mga tanong na ito, katuluyang makakaalis ng payapa sa sinaunang balon na ito. Gamit ang simulation system, marami kang pagkakataong sumubok at magkamali. Basta't subukan mo lang ng ilang beses, malalaman mo rin ang katotohanan. Matapos mong maisip ito, nanatili ka sa ilalim ng balon at nagpahinga habang nakapikit. Tahimik kang naghihintay na mag-refresh ang bilang ng simulation ng system. Ngunit sa sandaling iyon, bigla kang nakarinig ng 2 taong nag-uusap mula sa bakana ng balon. Nakadungaw ang 2 tao sa balon, nakatingin sa malalim na tubig habang nag-uusap. Bayaw, sa tingin mo, may mga dragon ba talaga sa mundo? Bakit kaya ang mga dragon sa alamat? Sa tuwing nagpapakita, laging kalaban ng kidlat o kaya naman ay bumabagsak. Baka naman kasi hindi pwedeng makita ng mga mortal ang mga dragon. Kapag nakita natin sila, agad silang parurusahan ng langit. Sa sandaling pumasok ang mga salitang iyon sa iyong pandinig, biglang nanindig ang lahat ng kaliskis mo. Ang buong katawan mo bilang dragon ay tuluyang natigilan. Tila ba sa isang iglap ay nahanap mo na ang buong katotohanan sa paulit-ulit mong pagkamatay sa kidlat. Nagdugtong-dugtong na ang lahat ng mga pahiwatig. Ang iyong instinct ay nagbabala na hindi ito nagkataon lang. Isa itong sumpa laban sa lahi ng mga dragon. Mawawala lang ito pagkatapos ng 58 araw. Pinigilan mo ang iyong emosyon at muling ipinikit ang iyong mga mata. Tahimik kang naghintay na mag-refresh ang simulation para sa susunod na araw. Kinabukasan, paggising mo mula sa mahimbing na pagkakatulog, sabik ka ng simulan ng panibagong system simulation. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong patakaran ang lumabas sa system panel. Dahilan para matigilan ka at hindi makagalaw. Ang pesteng system na ito, binago ang patakaran matapos lumagpas sa 1,000 taon ng cultivation mo. Bawat simulation ngayon ay nangangailangan ng 2 energy points, at ang libreng allowance mo araw-araw ay 2 puntos lang din. Pero mabilis kang nakahanap ng paraan para makakuha ng karagdagang energy. Maaari kang makakuha ng karagdagang system simulation energy points sa pamamagitan ng paglamon sa ibang mga nilalang. Hindi ka nagatubili at agad mong ginamit ang natitira mong 2 energy points para simulan ng panibagong system simulation. Simulation, araw 1 hanggang 6, nanatili kang nagtatago sa loob ng lumang balon at hindi ka gumawa ng anumang kakaibang kilos. Simulation, araw 7, dumating ang isang gabing maulan. Ginamit mo ang ulan bilang takip para makalabas sa balong kumukulong sa dragon. Ginamit mo ang iyong kakayahang kontrolin ng hangin at lumipad patungong timog. Simulation, araw 8, nakarating ka sa malawak na gubat sa timog. Pinatay mo ang dambuhalang sawa sa lawa at inangkin ang teritoryo nito. Pagkatapos, walang tigil kang nanghuli sa gubat para magpalakas. Patuloy mong pinataas ang iyong cultivation at lakas. Simulation, araw 16, nakipaglaban ka hanggang kamatayan sa isang tigreng may 2 pakpak. Sa huli, pareho kayong malubhang nasugatan. Nagtago ka na lang sa lawa para tahimik na magpagaling. Pinagaling mo ang malubhang sugat na natamo mo sa laban. Simulation, araw 57. Gaya ng inaasahan, nagsimula ang kakaibang pagbabago sa mundo. Ang buong paligid ay nagsimulang maging kakatwa. Simulation, araw 66, tuluyan kang nawalan ng kontrol at lumabas ng gubat. Handa ka nang salakayin ang mga lungsod ng tao. At sa sandaling iyon, ang itim na aninong tumatakip sa kalangitan ay muling dumaan sa himpapawid. Isang nakapapasong banal na liwanag ang bumagsak at pumatay sa iyo. Habang tinitingnan mo ang mga salita sa panel, itinak mo sa iyong isipan ang itim na aninong iyon. Ito na ang pangalawang beses na namatay ka sa kamay nito, kaya sigurado kang hindi ito simpleng bagay. Ang simulation na ito ay nagpamulat din sa iyo sa katotohanan. Kahit na isa kang dragon, marami pa ring nilalang sa mundo na kayang-kaya kang patayin. Sa pamamagitan lang ng patuloy na pagpapalakas mo makokontrol ang iyong tadhana, mananatiling hindi natatalo, at hindi mapapasailalim sa iba. Hindi ka nag-alinlangan at pinili mo ang 66 na araw ng pagpapalakas ng katawan. Damaloy ang napakalakas na enerhiya sa katawan mo, at tumaas ang iyong cultivation sa 1,400 taon. May isa ka pang mahalagang natuklasan sa simulation na ito. Matapos ang kakaibang pagbabago sa mundo, tanging ang tigreng may pakpak lang ang nanatiling may katinoan. Ang nakatagong dahilan sa likod nito, kailangan mong alamin at intindihing mabuti. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-refresh muli ang iyong simulation. Agad kang nagsimula ng panibagong system simulation.
Simulation, Araw 1. Ginamit mo ang iyong kakayahang kontrolin ang tubig at hangin para gumawa ng malakas na ulan. Ginamit mo ang ulan para makatakas at lumipad patungong timog. Simulation, Araw 2. Pinatay mo ang dambuhalang sawa sa lawa. Pagkatapos ay nanatili ka sa ilalim ng lawa para tahimik na magsanay at palakasin ang iyong cultivation. Simulation, Araw 52. Sa iyong pagsasanay ay matagumpay mong natutunan ang bagong kakayahang gumawa ng hangin at alon. Simulation, Araw 56. Dumating sa takdang oras ang kakaibang pagbabago sa mundo. Muling napuno ng kakaibang enerhiya ang buong kapaligiran. Simulation, Araw 65. Tuluyan kang nabaliw. Sa huli, pinatay ka sa himpapawid ng ibong may iba't ibang kulay at agad na naglaho. Nagtapos ang simulation na ito. Naglabas ang system ng 4 na gantimpala na maaari mong pagpilian. Kasama rito ang kakayahang gumawa ng hangin at alon. Nang makita mo ang listahan ng mga gantimpala, hindi ka nagdalawang isip. Agad mong pinili ang kakayahang gumawa ng hangin at alon. Isang puting liwanag ang kumislap. Tuluyan mong natutunan ang bagong kakayahang ito. May lumabas ding isang mahalagang impormasyon sa iyong isipan. Bilang isang jawlong, kailangan mo lang umabot sa 3,000 taon ng cultivation gamit ang iyong talento sa paglikha ng hangin at alon. Lumikha ka lang ng baha para makapasok sa dagat at malampasan ang heavenly tribulation. Magagawa mong alisin ang iyong mga mortal na kaliskis, mag-evolve bilang isang dragon, at umakyat sa kalangitan. Ang landas para maging dragon ay hindi imposibleng maabot para sa'yo. Sa katunayan, daan-daang taon ka nang nananatili sa Dragon Locking Well na ito. Hindi mo na talaga gustong manatili pa rito kahit isang araw. Dahil desidido ka na, agad mong ginamit ang iyong talento. Sa loob ng 30 li, agad na nagtipon ng madidilim na ulap at bumuhos ang malakas na ulan. Ginamit mo ang ulan bilang pananggalang, kumislap ang iyong anyo, at mabilis kang lumabas mula sa Dragon Locking Well, lumipad ng napakabilis patimog. Mabilis kang nakarating sa primitive forest mula sa simulation at sumisid ka sa pamilyar na lawa. Sinunod mo ang mga alaala mula sa simulation, gamit ang paraang pinakakabisado mo. Agad mo itong sinakal hanggang mamatay at naging bagong pinuno ng lawa. Ngayong may ligtas ka ng lungga, agad kang nagsimulang magplano. Ang isang baboy ramo na umiinom sa tabi ng lawa ay biglang naglaho. Sa sumunod na segundo, lumitaw ito sa loob ng iyong napakalaking bibig. Nilamon mo ito ng buo, walang natira sa buong baboy ramo. Gaya ng inaasahan, ang simulation points sa system panel ay tumaas ng 2 puntos. Sa isiping makakapagsimula ka ulit ng isa pang simulation. Isang pakiramdam ng kagalakan ang biglang bumuho sa iyong puso. Mula sa mga nakaraang karanasan sa simulation, malinaw sa'yo na ang pinaka-importante ngayon ay alamin ang sikreto sa likod ng malaking pagbabago sa mundo. Walang pag-aalinlangan, agad kang nagsimula ng bagong simulation. Nagplano ka ng isang prangkang paraan ng pag-e-explore. Unang araw ng simulation, umalis ka sa lawa at nagsimulang pumasok ng malalim sa primitive forest. Naghanap ka kung saan-saan ng mga mahahalagang clue. Ikalawang araw ng simulation, tinalo mo ang lahat ng mababangis na hayop sa gubat at umabot ka sa tuktok ng food chain sa kagubatang ito. Ika-9 na araw ng simulation, pabalik ka na sana sa lawa. Nang mapansin mong maraming mababangis na hayop ang nagtitipon sa paligid ng gubat. Ang kakaibang kilos na ito ay agad na kumuha ng iyong atensyon. Tahimik kang lumipad sa mga ulap, sinusundan ng grupo ng mga hayop. Sinundan mo sila hanggang sa labas ng gubat. Nakita mo ang hindi mabilang na mababangis na hayop na nakapalibot sa isang dambuhalang sinaunang puno. Tila may hinihintay sila. Agad mong nalaman ang sikreto na ang 10,000 taong gulang na puno ay malapit ng mamunga ng isang spirit fruit. Agad mong itinago ang iyong presensya. Nagkubli ka rin sa isang tabi, tahimik na naghihintay sa paghinog ng spirit fruit. Ika-14 na araw ng simulation. Mula sa spirit flower, dahan-daang nabuo ang isang spirit fruit na kumikinang. Pagkabuo pa lang nito, nagwala na ang mga mababangis na hayop sa pag-aagawan. Kilala ka sa pagiging mapag-abang at tuso, kaya hinding-hindi mo gagawin ang ganitong nakakapagod at walang kwentang bagay. Nanatili kang nagtatago sa tabi, hanggang sa matalo ng may papak na tigre ang lahat ng mababangis na hayop. Nang malapit na niyang lumunin ang spirit fruit, bigla kang sumugod. Agad mong nakilala na ito ang tigreng pareho kayong nasaktan sa simulation. Ang spirit fruit na handa niyang ipaglaban hanggang kamatayan ay siguradong hindi pangkaraniwan. Hindi ka nagpigil at buong lakas kang sumugod sa tigre. Dahil hindi pa niya nalulunok ang spirit fruit, wala siyang kalaban-laban sa'yo. Agad mo siyang sinakal hanggang mamatay. Isang subo mong nilamon ang spirit fruit. Isang napakalakas at kakaibang enerhiya ang biglang sumabog sa loob ng iyong katawan. Matapos mong lamunin ang spirit fruit, nanatili ka sa lawa sa mga sumunod na araw, taimtim na nagsasanay para mapataas ang iyong cultivation. Ika-56 na araw ng simulation, habang nagsasanay, natutunan mo ang bagong talento, ang Call Wind and Rain. Ang katawan mong dragon ay humaba hanggang 30 metro. Ika-57 araw ng simulation, muling dumating ang malaking pagbabago sa mundo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka nabaliw tulad ng dati. Sa halip, ang kakaibang substance sa hangin ay patuloy na nagpapalakas sa iyong katawan. Dahil dito, patuloy na lumalakas ang iyong kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, sinanay mo ang iyong sarili sa biglaang paglakas.
Ngunit sa ika-66 na araw, may hindi inaasahang nangyari. Ika-66 na araw ng simulation. Ang bilog na buwan sa kalangitan ay naging kakaibang kulay pula. Naramdaman mo ang tawag mula sa blood moon. Hindi mo makontrol ang iyong katawan at lumipad ito patungo sa blood moon. Ang pamilyar na itim na anino ay muling dumaan sa kalangitan. Isang nakakapasong banal na liwanag ang biglang bumagsak at tiyak na tumama sa'yo. Agad kang sinunog hanggang sa tuluyang mawala ang iyong kaluluwa. Habang tinitingnan mo ang impormasyon sa panel. Sa sobrang galit, halos madurage na ang iyong mga bagang. Sumumpa ka na bubunutin mo ang lahat ng balahibo ng lintik na ibon na yon at iihawin ito. Pinigilan mo ang iyong galit at walang pag-aalinlangang pinili ang bagong talent ability na Call Wind and Rain bilang reward ng system. Isang puting liwanag ang pumasok sa iyong isipan. Agad mong naintindihan ng lubusan ang lahat ng paraan para gamitin ang talentong ito. Kasabay nito, isang matagal nang nakatagong mensahe ang pumasok din sa iyong isipan. Puno ito ng matinding galit ng lahi ng mga dragon para sa lahi ng mga tao. Habang nararamdaman ang matinding puot, hindi mo maiwasang maalala ang mga alamat mula sa panahon ng hangwo ng dinastiyang Ming. Minsan, nanaginip ng masama si Ming Teizo Zhou Yuanzhang na ang kanyang dakilang dinastiyang Ming ay mapapalitan din ng iba. Pagkagising, inutusan niya si Liu Bowen na putulin ang lahat ng linyang dragon sa buong mundo, pero sa huli ay nag-iwan pa rin si Liu Bowen ng isang linyang dragon. Sa linyang dragon na ito isinilang ang sumunod na dayuhang dinastiya. Marahil dahil sa pagputol sa lahat ng linyang dragon noon, kaya nagkaroon ng matinding galit ang lahi ng mga dragon sa lahi ng mga tao. Ngunit sa ngayon, mahina ka pa rin. Wala kang panahong isipin ang mga lumang kwentong ito na nangyari daan-daang taon na ang nakalipas. Diresto kang umalis sa lawa para manghuli. Hindi nagtagal, bumalik ka sa ilalim ng lawa na may daladalang 2 baboy ramo. Ngunit ang hindi mo inaasahan, dahil sa mga patakaran ng system. Sa paglunok sa 2 baboy ramo, nakakuha ka lang ng 0.2 simulation points. Doon mo lang naintindihan na sa unang beses na paglunok mo sa bawat uri ng nilalang ka lang makakakuha ng maraming system simulation points. Sakto namang nag-refresh ulit ang araw-araw na libreng simulation points. Dahil naintindihan mo na ang mga patakaran, gumawa ka ng bagong plano para sa simulation. Iba sa huling beses, ngayon ay hindi ka na nag-explore sa loob ng kagubatan. Sa halip, dumiretso ka sa kabundukan sa labas ng gubat. Ngunit matapos ang iyong pag-explore, wala ka pa ring nahanap na anumang importanteng bakas o nakuha. Ika-12 araw ng simulation, bumalik ka sa sinaunang gubat at pumunta sa tabi ng 10,000 taong gulang na puno. Itinaboy mo ang lahat ng mababangis na hayop at nauna mong nilunok ang spirit fruit. Ika-28 araw ng simulation. Habang nag-e-explore ka sa kalaliman ng kabundukan, hindi mo inaasahang nakakita ka ng mga tao. Sa sumunod na segundo, tinamaan ka ng kidlat mula sa langit at namatay. Habang tinitingnan ang impormasyon sa panel, wala kang nagawa kundi piliin ang 28 araw na pagpapalakas ng katawan. Muling tumaas ng malaki ang iyong cultivation. Para makapag-ipon ng mas maraming simulation attempts. Nagpasya kang lumabas ulit para manghuli ng iba't ibang nilalang para lunukin. Dahil sa natutunan mo noong huli, sa pagkakataong ito, isang beses mo lang hinuli ang bawat uri ng nilalang. Matapos ang iyong paghahanap, nakaipon ka ng 32 simulation points. Habang pabalik ka sa lawa para simulan ang bagong simulation, isang malaking anyo sa tubig ang nakaagaw ng iyong pansin. Habang tinitingnan ng higanteng mahiwagang pagong na sinlaki ng isang maliit na bundok, halos hindi mo mapigil ang tumulo ang iyong laway. Dahil sa iyong instinct bilang dragon, dahan-dahan kang lumangoy palapit dito, handang lunukin ito ng buo para sa isang masaganang kainan. Pero sa sandaling aatake ka na, agad na naramdaman ng higanteng mahiwagang pagong ang matindi mong pagnanasang pumatay. Ang dati nitong mabagal na katawan ay biglang bumilis ng todo, at sa isang iglap ay nawala na ito sa iyong paningin. Sa sandaling iyon, sigurado kang hindi simple ang matandang pagong na ito. Pero hindi mo ito basta-basta hinabol. Dahil hawak mo naman ang simulation system, malalaman mo rin ang tungkol sa kanya sa pamamagitan lang ng isang simpleng simulation. Hindi ka na nagatubili at agad mong sinimulan ang bagong simulation. Muling umalingaw-ngaw ang malamig na boses ng system. Unang araw ng simulation, mayroon kang malinaw na layunin habang nasa buong kagubatan at lawa. Hinanap mo ang bakas ng higanteng mahiwagang pagong. Ngunit lumipas ang mahigit 10 araw. Wala ka pa ring mahanap na kahit anong bakas o palatandaan kung saan ito nagtatago. Ika-13 araw ng simulation. Ginamit mo ang iyong talento na magpabagsak ng hangin at ulan, at nagdulot ka ng malakas na ulan para linisin ang buong sinaunang gubat. At sa araw na ito, sa wakas ay natuntun mo ang bakas ng mahiwagang pagong at ang kuweba kung saan ito nagtatago. Nang lalapitan mo na sana ito para lunukin ng buo, bigla itong lumingon at paulit-ulit na yumuko sa iyo. Nagulat ka nang magsalita ito na parang tao, at nagmamakaawang patawarin mo ang kanyang buhay. Handa raw itong maging alagad mo at pagsilbihan ka. Matapos ang paulit-ulit na pag-iisip, sa huli ay itinigil mo ang iyong pagnanasang pumatay. Pumayag ka sa kanyang pakiusap at tinanggap mo siya bilang iyong alagad. Tutal, ito ang unang beses mula nang magising ka, na nakatagpo ka ng isang matalinong nilalang na kaya mong kausapin ng normal. At hindi naman binaygo ng mahiwagang pagong na ito ang tiwala mo.
Tinulungan ka nitong pasunurin ang lahat ng nilalang sa lawa. Ika-15 araw ng simulation. Dahil sa ginawa mong pagbaha sa kagubatan, nakaakit ito ng isang drone ng mga tao para mag-imbestiga. Bago ka pa man makakilos, nakuhanan na ng drone ang iyong tunay na anyo. Sunod nito, tinamaan ka ng kidlat mula sa langit at namatay. Habang tinitingnan mo ang resulta kung saan ka na naman namatay dahil nakita ka ng tao at tinamaan ng kidlat. Nanlumo kang tuluyan, matapos ang mahabang pagrereklamo sa iyong isipan. Agad mong pinili ang gantimpala ng system na 15 araw na survival experience. Ang buong alaala ng 15 araw sa simulation ay biglang pumasok sa iyong isipan. Tiyak mo na ring nahanap ang kinaroroonan ng kuweba ng matandang pagong. At sa mga sandaling ito, ang ninunong pagong ay nasa loob ng sarili nitong kuweba. Dahan-daang lumalangoy at ninanamnam ang kanyang mapayapang oras. Wala itong kamalay-malay, model. Isang dambuhalang nilalang ang mabilis na papalapit sa kanyang lungga. Nang maramdaman niyang may mali, nakaharang ka na sa bungad ng kanyang lungga kaya wala na siyang matatakbuhan. Sa bigla mong pagsulpot, halos mapatalon siya sa gulat. Nakita nito ang tingin mo at dali-daling yumuko para humingi ng tawad, pero wala ka namang balak na patayin ito. Sa halip, ginawa mo itong iyong kauna-unahang alagad. Agad namang nagpakita ng katapatan ang matandang pagong. Sabi niya, tutulungan kanyang pasukuin ang lahat ng nilalang sa lawa at kikilalanin ka bilang kanilang pinuno. Siyempre, hindi ka tumanggi rito. Tumalikod ka at muling nag-focus sa simulation ng system. Unang araw ng simulation, matagumpay na napasuko ng matandang pagong ang lahat ng nilalang sa lawa. Lahat sila ay kinilala ka bilang pinuno at sumunod sa iyong mga utos. Ikalawang araw ng simulation, naghanda kang pakilyusin ng mga nilalang sa tubig para galugarin ang malaking bundok, pero mariin kang pinigilan ng matandang pagong kaya hindi ka natumuloy. Ika-12 araw ng simulation, nalaman mong malapit ng mahinog ang spirit fruit ng sinaunang puno. Inutusan mo ang matandang pagong na pamunuan ang mga nilalang sa tubig para puntahan ito. Sa gitna ng gulat ng mga tingin ng mababangis na hayop sa kagubatan, pinamunuan mo ang hukbo ng mga nilalang sa tubig, nilipol ang lahat, at nakuha ang 10,000 taong spirit fruit. Pero noong handa ka ng muling galugarin ng kaloob-looban ng bundok, pinigilan ka na naman ng matandang pagong. Wala kang nagawa kundi bumalik sa ilalim ng lawa para magsanay. Umabot ito ng mahigit 20 araw. Habang pinapanood ang mga pangyayari sa simulation, nang itim ang buong mukha mo bilang dragon. Sinumpa mo sa isip mo, itong lintik na matandang pagong, sinira niya ang mga plano ko. Pero wala kang magawa kundi panoorin ang pag-usad ng simulation dahil hindi mo na mababago ang mga nangyari na. Ika-55 araw ng simulation. Dumating sa takdang oras ang pagbabago sa mundo. Ang matandang pagong ay bigla na lang naging marahas at hindi makontrol. Wala kang magawa tungkol dito. Sinabihan mo na lang siya na subukang kontrolin ang sarili at huwag hayaang maapektuhan ng kakaibang enerhiya ang kanyang isipan. Ika-63 araw ng simulation. Lahat ng nilalang sa lawa ay nagwala at nawalan ng kontrol. Tanging ang matandang pagong lang ang nakapagpigil sa sarili dahil sa matinding takot niya sa iyo. Pilit niyang pinigilan ang pagiging marahas sa pamamagitan ng sarili niyang determinasyon. Dahil sa nangyaring ito, hindi mo maiwasang humanga ng kaunti sa matandang pagong. Ika-64 na araw ng simulation. Naramdaman mo ang tawag ng blood moon. Automatiko mong gustong lumabas ng lawa, pero dahil sa napapanahong pagpigil ng matandang pagong, pilit mong kinontrol ang iyong sarili at hindi nagpadalos-dalos. Ika-76 na araw ng simulation. Nasa ilalim ka pa rin ng lawa at masigasig na nagsasanay, pero isang nine-tailed fox ang biglang dumating sa pampang. Tinanong kanya kung bakit hindi ka tumugon sa panawagan ng Kunlun Demon Order na sabay-sabay na atakihin ang mga syudad ng tao. Direkta mong sinabi na hindi mo pa naririnig ang Kunlun Demon Order, at sinabihan mo siyang huwag kang guluhin at huwag makialam. Pero pagkasabi mo pa lang niyan, bigla ka nalang inatake ng nine-tailed fox nang walang anumang babala. Dahil hindi ka handa, nasugatan ka agad. Sa tindi ng galit mo, gumanti ka kaagad at nakipaglaban sa kanya hanggang kamatayan. Pero pagkatapos ng matinding laban, dahil may sugat ka na, hindi ka naging kalaban-laban sa nine-tailed fox at unti-unti kang natalo. Nang akma ka ng tatakas pabalik sa ilalim ng lawa, muling dumaan sa kalangitan ang pamilyar na itim na anino. Isang nakakapasong banal na liwanag ang biglang bumagsak, at agad kayong tinupok ng nine-tailed fox, nawasak pati ang inyong mga kaluluwa. Habang tinitingnan ng impormasyon sa panel, puno ka ng pagtataka. Sa simulation na ito, nabuhay ka ng 76 na araw. Ang mas mahalaga, dahil sa simulation na ito, marami kang natuklasang mga sikreto at katotohanan na hindi mo pa alam noon. Iyong napakalakas na nine-tailed fox, at ang binanggit niyang Kunlun Demon Order at ang pag-atake sa mga tao. Hindi mo maiwasang isipin na pagkatapos ng pagbabago sa mundo, lahat ng demonyo ay kailangang sumunod sa utos. Ang sinumang sumuway ay agad napapatayin. Nagdulot sa iyo ng napakaraming katanungan ang simulation na ito. Kailangan mong dahan-daang alamin at hanapin ang mga sagot, pero ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang patuloy na palakasin ng iyong sarili para harapin ang mga panganib sa hinaharap. Hindi ka nagatubiling piliin ang 76 na araw na pagpapalakas ng katawan. Direktang tumaas ang iyong cultivation level sa mahigit 1,800 taon.
Sa pagkakataong ito, hindi ka nagmadaling magsimula ng bagong simulation. Plano mong hanapin muna ang matandang pagong para turuan ng leksyon. Kailangan mong baguhin ang kanyang likas na kaduwagan at pagiging sobrang maingat. Para hindi na niya laging nasisira ang mga mahahalaga mong plano. Mabilis kang nakarating sa harap ng lungga ng matandang pagong. Hindi ka pa man nakakapagsalita, nagpaliwanag na agad ang matandang pagong. Sinabi niya na nabuhay siya hanggang ngayon. Hindi raw ito umaasa sa pakikipaglaban, kundi sa haba ng buhay nito na higit sa karaniwang nilalang. Nabuhay ito sa pamamagitan ng paghihintay na mamatay ang sunod-sunod nitong mga kalaban. Hanggat nabubuhay ka ng matagal, ang mga kaaway mo ay magiging alabok din sa huli. Habang pinapakinggan mo ang teorya ng matandang pagong tungkol sa sukdulang pag-iingat, naunawaan mong hindi mo na mababago ang ugaling nakatatak na sa mga buto nito. Iniba mo ang usapan at tinanong ang matandang pagong sa tinagal-tagal ng buhay nito. Kung may narinig na ba itong mga sinaunang lihim o kakaibang alamat. At ang mga sumunod na sinabi ng matandang pagong ay nagbigay sa iyo ng isang napakahalagang impormasyon. Noong panahon pa raw ng hangwo ng lahi ng mga tao, tila nagkaroon na ng isang malaking pagbabagong hindi alam ng marami sa mundong ito. Sinabi sa iyo ng higanteng pagong na ang pagsasanay ng mga demonyo ay naging mas madali, pero bumalik din sa dati kalaunan. Habang pinapakinggan mo ito, kinabahan ka. Nagtatago ng malaking sikreto ang pagbabago sa mundong ito. Nakapulupot ka sa ilalim ng lawa, bahagyang nakapikit ang iyong mga mata ng dragon, paulit-ulit na pinag-iisipan ang mga palatandaan. Nagkaroon ng pagbabago sa mundo noong panahon ng hangwo. Ang pagputol ni Liu Bowen sa ugat ng dragon. Ang pagkulong ni Yao Guangxiao sa dragon. At ang pagbabago sa mundo pagkatapos ng 55 araw. Ang Kunlun Demon Order na aatake sa mga syudad ng tao. Ang mga mahahalagang salitang ito ay umiikot sa iyong isipan. Pakiramdam mo ay may malaking lihim sa likod ng lahat ng ito, naghihintay na iyong matuklasan. Kailangang ipagpatuloy ang simulation, nagpasya ka, at kailangang baguhin ang diskarte at maging maingat. Habang mas matagal kang nagtatago, baka may mga sikretong matutuklasan kahit hindi ka lumabas. Mas magiging sagana rin ang mga gantimpala. Para sa pagiging maingat, hindi mo na kailangang maghanda. Likas ka ng mahinahon, at may kasama ka pang isang master sa pagtatago hanggang sa katapusan ng mundo. Ang higanteng pagong na araw-araw bumubulong sa iyo. Kaya mo talagang magtago. Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, biglang tumunog ang system prompt. Nagbibigay ng 2 simulation points. Ang iyong kasalukuyang naipon na simulation points ay 30. Lumipas ang isa pang araw at bigla kang nagulat. 54 na araw na lang bago ang pagbabago ng mundo. Kapos na sa oras, kailangan mong pabilisin ang pagpapalakas. Kung hindi, baka hindi ka makaligtas pagkatapos ng pagbabago ng mundo. Kahit isa ka pang dakilang demonyo na may dugong dragon, kung wala kang sapat na lakas, mamamatay ka pa rin kapag oras mo na. Sumagi sa isip mo ang ideya na maging isang tunay na dragon. Baka magawa mong maging dragon bago ang pagbabago ng mundo. Nag-alab ang determinasyon sa iyong mga mata ng dragon. Ang pagiging dragon ay maaaring makatulong sa iyong mabuhay pagkatapos ng pagbabago ng mundo. 3,000 taon ng pagsasanay, gawin na natin to. Pinindot mo ang simal ate. Unang araw, nasa loob ka ng lawa, nakatuon sa pagtatago. Naghahanda kang magsanay ng taimtim sa loob ng lawa. Ikalawang araw, nagpatuloy ka pa rin sa pagsasanay sa loob ng lawa. Ikalabing-isang araw, nalaman mong malapit nang lumitaw ang bunga ng sinaunang puno. Dahil nauunawaan mo ng lubos ang kahalagahan ng pagtatago, ayaw mong personal na pumunta. Inutusan mo ang iyong alagad na higanteng pagong na pamunuan ang mga nilalang ng lawa para kunin ito. Dahil sa iyong utos, wala itong nagawa kundi pumunta. Gamit ang 1,000 taong pagsasanay nito, hindi man lang naging kalaban ang mga mababangis na hayop sa gubat. Matagumpay na nakuha ang bunga ng sinaunang puno. Dinala ito sa iyong harapan. Nilunok mo ang bunga ng sinaunang puno. Bahagyang tumaas ang iyong lakas. Nang makita ito, natigilan ka. Dati, kapag bina-brainwash mo ang sarili mo bago mag-simulate, hindi nangyayari ang ganitong mga bagay. Ngayon na hindi mo bina-brainwash ang sarili mo at sinusunod mo lang ang iyong likas na ugali, naabot mo ang sukdulan ng pagtatago. Kahit ang bunga ng sinaunang puno ay hindi mo na personal na kinuha, at ipinadala mo lang ang higanteng pagong. Hindi mo mapigil ang bamulong, talagang kahanga-hanga to. Pero kung ganito ang paraan ng pagtatago, pagdating ng mahigit 70 araw. Kahit dumating pa ang 9-tailed fox na iyon, kung hindi ka lalabas, wala rin itong magagawa sa iyo. Baka sa pagkakataong ito, mabuhay ka hanggang 100 araw. Ika-22 araw, patuloy ka pa rin nagsanay ng taimtim sa lawa hanggang sa ika-54 na araw. Naramdaman mong may kakaiba sa tubig ng lawa at sa hangin. Pagkalanghap mo, para bang kumukulo at nagagalak ang iyong dugo. Binaliwala mo ito at nagpatuloy sa iyong masusing pag-eensayo. Ika-62 araw, nagkaroon ng kaguluhan sa mga nilalang sa lawa. Pinatahimik mo sila gamit ang iyong lakas. Sa buong lawa, bukod sa iyo at sa higanteng pagong, wala nang iba pang nabubuhay. Ika-63 araw, naramdaman mong may tumatawag sa iyo mula sa kalangitan. Binaliwala mo ang tawag na ito at nakipag-usap sa higanteng pagong. Inalakas mo ang iyong matatag na paninindigan. Ika-75 araw, isang alamid na may 9 na buntot ang dumating para hanapin ka. Nagkunwari kang walang naririnig at nagpatuloy sa pag-eensayo sa lawa.
Matagal na tumawag ang alamid na may siyam na buntot ngunit nabigo ito. Dahil sa galit, inatake nito ang lawa bago umalis. Nagtagumpay ka, nanlaki ang iyong mga mata. Talagang nagtagumpay kang lokohin ang alamid na may siyam na buntot. Napuno ng tuwa ang iyong puso. Tama nga, ang pag-iingat ang pinakatamang paraan sa simulation na ito. Ika-80 araw, naramdaman mo ang isang pagyanig sa pagitan ng langit at lupa. Isang mas malakas na tawag ang nanggaling sa kalangitan. Napakalakas ng tawag na ito. Nawalan ka ng kontrol sa iyong isip at lumipad palabas ng lawa. Pagkaalis mo sa lawa, tumingala ka. At nakita mo ang isang eksenang gumulantang sa iyo. Isang dambuhalang bagay na parang haligi. Sinasalo nito ang kalangitan, na parabang isang haligi ng langit. Habang nabibigla ka, isang anino na tumatakip sa kalangitan ang mabilis na dumaan. Agad kang tinuka hanggang sa mamatay ng matalim nitong tuka. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Nakatitig ka sa screen sa iyong harapan, puno ng tanong ang iyong isip. Ano naman itong haligi na sumasalo sa kalangitan? Hindi pa nalulutas ang mga dating tanong, ngayon ay may bago na namang hiwaga. Ngunit mabilis kang natauhan at pinili ang pangalawang opsyon, ang pangangatawan ng 80 araw. Isang mainit na agos ang lumitaw at nagpalakas sa iyo. Naramdaman mong mas lumakas pa ang iyong katawan. Tila narating mo na ang iyong hangganan. Malapit na ba ito sa 2,000 taong pag-e-ensayo? Iginilaw mo ang iyong dambuhalang katawang serpienta. Ngunit hindi ito malaking problema para sa iyo. Maaari kang magpatuloy na magpalakas sa simulation at ilipat ang lakas na iyon sa iyong sarili. Pinag-isipan mo ang susunod na direksyon ng simulation. Nasubukan mo na ang landas ng sukdulang pag-iingat. Kapag umabot ka sa 80 araw, makokontrol ka at brutal na papatayin ng misteryosong itim na anino. Sa bagay na iyon, isang malamig na kislap ang dumaan sa iyong mga mata. Ang dahilan ng pagkamatay mo sa simulation ay 79% dahil sa misteryosong itim na anino na ito. Maliban sa tinamaan ng kidlat, lahat ay dahil sa pagpatay nito. Kung mapapatay mo lang ang misteryosong itim na anino na ito, hindi ka na ba mamamatay sa simulation? Sa pag-iisip nito, isang nakakakilabot na pagnanasang pumatay ang sumilay sa iyong mga mata na yumanig sa lahat ng nilalang sa lawa. Marami ka namang simulation points kaya maaari mo itong subukan. Ang magsanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang labanan at patayin ang misteryosong itim na anino. Nagpasya ka, sinimulan mo ang simulation na nakatuon sa pakikipaglaban sa misteryosong itim na anino. Unang araw, nasa loob ka ng lawa. Ikaw, na nagnanais na hasay ng iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Sa matinding pagpigil ng iyong alagad na higanteng pagong, umalis ka sa lawa at nagtungo sa kagubatan upang maghanap ng mababangis na hayop na lalabanan. Katlong araw, natuklasan mong ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi na kayang tapatan ng mga ordinaryong mababangis na hayop. Kahit pasabay-sabay sumugod ang lahat ng mababangis na hayop sa gubat, kaya mo silang patayin lahat sa isang hagupit lang ng iyong buntot. Dahil wala nang pagpipilian, gusto mong umalis sa kagubatan para maghanap ng kalaban sa ibang lugar. Mabilis kang pinigilan ng iyong alagad na higanteng pagong. Ang pagnanasa mong pumatay ay nanaig sa iyong pag-iingat at nagpumilit kang umalis. Ang iyong alagad na higanteng pagong na walang magawa ay piniling sumama sa iyo. Palihim kang tumango, kahit na medyo duwag itong higanteng pagong, handa pala itong sumama sa iyo sa pakikipagsapalaran sa kritikal na sandali. Ikatlong araw, kasama mo ang iyong alagad na higanteng itim na pagong. Umalis kayo ng gubat para magtungo sa ibang lugar. Sa iyong paglalakbay, gumawa ka ng hangin at ulan para itago ang iyong anyo. Sa paggabay ng higanteng itim na pagong, hindi nyo na malayang nakapasok na pala kayo sa syudad ng mga tao. Nakita ka ng mga tao, at bago ka pa makatakas, tinamaan ka ng isang kidlat mula sa langit at namatay. Isang system prompt ang tumunog, namatay ka. Napatahimik ka ng matagal, pinili mo ang 3 araw na lakas ng katawan, habang napapailing ka na lang sa isip mo. Isang higanteng itim na pagong na 1,000 taon nang nagsasanay, at isang Jow Dragon na halos 2,000 taon na. Paanong naligaw pa kayo sa daan? Hayaan mo na, sa susunod na simulation, hindi ko na isasama itong higanteng itim na pagong. Talagang hindi maaasahan ang higanteng itim na pagong na ito. Huminga ka ng malalim, sinimulan mo muli ang simulation. Sa pagkakataong ito, nagpasya kang hindi na isama ang higanteng itim na pagong. Unang araw, nasa loob ka ng isang lawa. Dahil alam mo na ang dapat mong gawin, nagpasya kang umalis ng lawa para maiwasang mapigilan ng higanteng itim na pagong. Pinili mong umalis agad nang hindi nagpapalam sa higanteng itim na pagong. Ikalawang araw, pagkaalis mo sa lawa, nag-alinlangan ka sandali bago nagpasyang lumipad patungong silangan. Habang nasa daan, gumawa ka ng hangin at ulan para pagtakpan ng iyong sarili, para masigurong hindi ka matutuklasan ng mga tao. Ika-9 na araw, sa iyong paglipad ay nakarating ka sa isang malawak na damuhan. Kakaunti ang mga tao rito, kaya't nakampante ka. Nakakita ka ng isang malaking bundok na walang pangalan. Pinili mong lumapag dito para magpahinga. Ika-10 araw, natuklasan mo sa walang pangalang bundok na ang mga tao sa ibaba nito ay sumasamba sa isang templo ng Diyos ng bundok. Nagtaka ka, ang sinasamba sa templong ito ay hindi pala isang Diyos ng bundok, kundi isang unggoy. Ika-11 araw, sa walang pangalang bundok, nakakita ka ng isang malaking lawa para gawing iyong tirahan.
Ang dating naghahari sa lawa, isang grupo ng mga buwaya, ay tuluyang napasuko ng iyong kapangyarihan bilang isang Jow Dragon at hindi na ng ahas pang gumawa ng ingay. Ika-26 na araw, gaya ng iyong nakagawian, pumunta ka. Malapit sa templo ng Diyos ng bundok para mag-obserba. Akala mo ay wala kang mapapala, pero may nakita kang isang maliit na anyo na pumasok sa templo at kumain ng mga handog. Iyon ay isang maliit na gintong unggoy. Ang gintong unggoy na ito ay naglalabas ng aura ng pagsasanay sa mahika. Malinaw na nasa landas na ito ng pagsasanay. Nasabik ka, sumugod ka para labanan ng unggoy at hasain ang iyong sarili. Dahil sa biglaan mong pagpapakita, halos mamatay sa gulat ang unggoy. Sa isang galaw mo lang, winasak mo ang buong templo at susugod ka na sana. Agad namang nagmakaawa ang unggoy at sinabing hinding-hindi ka niya matatalo. Tiningnan mong mabuti at nalaman mong ang unggoy ay may 300 taong pagsasanay pa lamang. Natural lang na hindi ka niya kalaban. Labis kang nabigo, nalaman ng unggoy na naghahanap ka ng makakalaban, kaya sinabi niya sa iyo na sa silangan ay may isang kabundukan na pinamumugaran ng isang malakas na demonyo. Nang malaman mo ito, umalis ka na sa walang pangalang bundok at nagpatuloy sa paglipad patungong silangan. Tahimik mong tinandaan ang impormasyong iyon at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa malaking kabundukan sa silangan. Ika-33 araw, sa dulo ng abot tanaw, may naaninag ka. Ang silhouette ng isang dambuhalang bundok. Dahil sa sobrang tuwa, binilisan mo pa ang iyong paglipad. Sa wakas ay nakapasok ka na sa kabundukang ito. Pero bago ka pa man makapasok ng tuluyan, bigla kang natigilan. Nakita mo na sa ibabaw ng dambuhalang bundok ay mayroong nakalutang na parang maliit na araw, habang sa kanluran naman ay may isa pang araw na sumisikat. May 2 araw sa langit. Habang ikaw ay natutulala, biglang may lumabas na isang balahibo mula sa araw na nasa ibabaw ng bundok. Marahan ka nitong dinantayan, at sa isang iglap, sinunog ka nito hanggang mamatay. Isang system prompt ang tumunog, namatay ka. Namatay na ako agad, 2 araw sa langit, isang balahibo lang mula sa araw ang sumunog sa iyo hanggang mamatay. Natigilan ka, habang tinitingnan ng huli sa 4 na pagpipilian, ang balahibo ng isang hindi kilalang nilalang. Nagatubili ka sandali bago ito pinili, bihirang magkaroon ng pang-4 na pagpipilian. Baka isa itong kayamanan, kasabay ng iyong pagpili, isang itim na balahibo ang lumitaw sa iyong harapan. Paglitaw na paglitaw pa lang ng balahibo, agad na kumulo ang tubig sa paligid. Biglang tumaas ang temperatura ng tubig sa isang iglap. Maging ikaw ay nakaramdam ng matinding init. Napilitan kang umatras ng kaunti. Balahibo ng anong klaseng bagay to? Tinitigin mo ang itim na balahibo na lumulutang sa ilalim ng lawa sa di kalayuan. Isang balahibo lang, napapakulo na ang buong lawa. Nakakatakot naman to. Isang itim na balahibo, ibong lumilipad. Araw, biglang may pumasok na isang salita sa isip mo, Golden Crow. Ayon sa alamat, sa gitna ng pulang araw ay may isang itim na uwak na may 3 paa. Nagniningning na ginto ang buong katawan nito, na sumisimbolo sa araw. Huwag mong sabihin ang balahibong ito ay sa Golden Crow talaga. Pero hindi naman ito isang mundo ng mitolohiya. Saan naman manggagaling ang Golden Crow? Habang iniisip mo ito, bigla kang natigilan. Wala rin namang jawlong sa totoong buhay, di ba? Pero nagpakita ka. Bakit hindi pwedeng magpakita ang isang Golden Crow? Hay, kalimutan mo na kung sa Golden Crow nga ba yan o hindi. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin sa balahibong ito. Nakapulupot ang iyong katawang jawlong, habang tinitingnan ng itim na balahibo sa iyong harapan. Ramdam mo na patuloy na naaapektuhan ng balahibong ito ang buong lawa. Kung hindi ito aayusin, maluluto ng buhay ang mga nilalang sa tubig. Subukan ko kayang lunukin. Isang subok, patay agad. Mas mabuting simulan muna ang simulation. Walang pag-aalinlangan mong sinimulan ang simulation para subukan muna kung ano ang magiging resulta kapag nilunok mo ang balahibo. Unang araw, nasa loob ka ng lawa, nakatingin sa itim na balahibo sa iyong harapan. Pagkatapos mag-atubili, nilunok mo ito ng buo. Sinunog ng nag-aalab na enerhiya sa loob ng balahibo ang lahat ng iyong lamang loob. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Lunukin mo lang, patay ka agad. Sa takot ay napaatras ka ng kaunti, at nasabi mo sa iyong isip ang tungkol sa kapangyarihan ng balahibong ito. Grabe, ang prank ka naman. Hindi pwedeng lunukin. Kung ganun, anong gagawin sa balahibong ito? Paano kung subukan nating huwag itong galawin? Tingnan natin kung anong mangyayari sa balahibo. Muli mong sinimulan ang simulation para subukan. Unang araw, nasa loob ka ng lawa, nakatingin sa itim na balahibo sa iyong harapan. Pagkatapos mag-atubili, pinili mong huwag itong pansinin. Nagpatuloy ka lang sa iyong pagsasanay ng payapa sa loob ng lawa. Ikalawang araw, nagsasanay ka sa lawa. Pataas ng pataas ang temperatura ng tubig. Pero hindi ka natinag sa ganitong temperatura. Nanatili ka pa ring kalmado sa ilalim ng lawa, taimtim na nagsasanay. Ika-4 na araw, sobrang taas na ng temperatura ng tubig sa lawa. Hindi na ito makayanan ng mga nilalang sa tubig. Ang iyong nasasakupang higanteng itim na pagong ay personal na lumapit sa iyo para iulat ang sitwasyon. Napatahimik ka habang tinitingnan ang mga hipon na kalahating pula at kalahating berde. Sa huli, nagpasya kang gumawa ng isa pang lawa. Ginamit mo ang iyong lakas bilang isang jawlong para pabagsakin ang lupa sa tabi ng lawa.
Tumawag ka ng hangin at ulan para punuin ang bagong lawa, at pinalipat doon ang mga nilalang sa tubig upang manirahan. Ika-11 araw, nalaman mong malapit ng isilang ang bunga ng sinaunang puno. Umalis ka sa lawa para agawin ang bunga ng sinaunang puno. Nilunok mo ang bunga. Naramdaman mong malaki ang itinaas ng iyong lakas. Labis kang nagulat. Naintindihan mo na ang mataas na temperatura sa lawa ang nagpapalakas sa iyong katawan. Lumakas ang iyong katawan, kaya mo ganap na nasipsip ang enerhiya ng bunga ng sinaunang puno. Ika-27 araw, malinaw mong naramdaman na ang mainit na tubig ng lawa ay patuloy na nagpapalakas sa iyong katawan. Hindi ka makapaniwala sa iyong tuwa. Hindi mo inakala na may ganitong epekto pala ang balahibong ito. Ika-54 na araw, nagsasanay ka sa lawa. Naramdaman mong may idinagdag sa tubig at hangin. Pagkalanghap mo, tila kumukulo ang iyong dugo. Kasabay nito, pataas ng pataas ang temperatura ng tubig sa lawa. Ika-55 araw, ang mainit na tubig ng lawa at ang mga pagbabago sa kapaligiran ay nagpabilis ng husto sa iyong pagsasanay. Naging napakabilis ng iyong pagunlad. Ang iyong lakas ay mabilis na tumaas sa panahong ito. Ika-62 araw, nagkagulo ang buong kagubatan. Binaliwala mo ito at nagpatuloy sa pagsasanay. Ika-63 araw, naramdaman mo ang tawag mula sa kalangitan, ngunit madali mo itong napigilan. Ika-75 araw, dumating ang nine-tailed fox para hanapin ka. Nagkunwari kang walang narinig at nagpatuloy sa pagsasanay sa lawa. Aalis na sana ang nine-tailed fox. Ngunit napansin nito ang kakaiba sa lawa kaya umatake ito. Dahil takot kang matamaan ng itim na balahibo, napilitan kang magpakita. Tinanong ka ng nine-tailed fox kung bakit hindi ka tumugon sa Kunlun Demon Order. Hindi ka man lang sumagot. Direkta mo na lang inatake ang nine-tailed fox. Nagulat ito sa biglaan mong pagsugod. Nataranta ito at agad na gumanti, pero hindi ka na tulad ng dati. Matapos ang pagbababad sa lawa, lumakas ka ng husto. Sa loob lang ng ilang 10 minuto, napatay mo ang nine-tailed fox. Napatay mo pala ang nine-tailed fox na ito. Medyo nagulat ka. Noong mga nakaraang simulation, palagi kang dehado kapag kinakalaban mo ang nine-tailed fox na ito. Pero ngayon, nagawa mo siyang talunin. Matapos mong mapatay ang nine-tailed fox, bigla kang nakaramdam ng panganib mula sa kalangitan. Pagtingala mo, nakita mo ang isang dambuhalang itim na anino na lumilipad at tumatakip sa araw. Nakilala mo kung sino ito. Dahil sa pakiramdam na sobrang lakas mo na, direkta kang lumipad sa kalangitan para hamanin ito. Sa sumunod na sandali, dumaan ang itim na anino. Agad kang pinatay ng matalim nitong tuka. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Lumaki na talaga ang ulo mo. Bigla mong naramdaman na nawawala ang katatagan ng iyong loob. Hindi ka naman nakita ng misteryosong itim na anino, pero ikaw pa mismo ang sumugod para magpakamatay. Masyado iyong padalos-dalos. Pinili mo ang ikalawang opsyon. Nang matanggap mo ang resulta ng pagsasanay mula sa ikalawang opsyon, naintindihan mo na kung bakit lumaki ang ulo mo. Sa kasalukuyan, ang iyong taon ng pagsasanay ay umabot na sa 2,432 taon. Isang tunog na parang angle ng baka ang paulit-ulit na maririnig mula sa lawa, may kasama itong malalim at sinaunang aura. Sino ba namang hindi lalaki ang ulo niyan? Sa lakas na katumbas ng mahigit 2,000 taon, sino ang hindi magiging mayabang? Ngunit kahit ang lakas ng mahigit 2,000 taon ay hindi man lang makatagal ng 2 atake mula sa misteryosong itim na anino na iyon. Kailangan mo pa ba talagang mag-anyong dragon para lang malabanan ito? Naisip mo na kailangan mo ng patatagin ang iyong kalooban. Ang biglaang paglakas ay nagpalaki sa ulo mo. Agad mong tinawag ang higanteng itim na pagong. Matapos ang isang malalim na pakikipag-usap dito, agad na tumatag ang iyong kalooban. Malaki pala ang naitutulong ng higanteng itim na pagong na ito. Kapag nariyan ng higanteng itim na pagong, maiiwasan mong lumaki agad ang iyong ulo. Ito ang unang beses na naisip mong may pakinabang din pala ang higanteng itim na pagong. Siguro ay maaari mo siyang isama palagi. Bigla mong naisip na isama palagi ang higanteng itim na pagong. Bakit parang nagiging tulad na ito ng isang punong ministro na pagong? Anong susunod, mga sundalong hipon at alimango? At tatawagin mo ang sarili mo na Dragon King. Umiling-iling ka, hindi ka pa nga nag-aanyong dragon. Sa ngayon, isa ka lang maliit na demonyo. Kapag nakasagupa ka ng mga tunay na makapangyarihang demonyo, siguradong isang iglap ka lang. Kailangan mong ipagpatuloy ang simulation para palakasin ang iyong sarili. Tanging kung malakas ka na, saka mo malalaman ang lahat ng mga bagay-bagay Euro, ang mga pagbabago noong panahon ng Hangwo. Ang pagpatay at pagkulong sa mga dragon, ang Kunlun Demon Order, at iba pa. Bigla kang natigilan. Siguro, itong tungkol sa Kunlun Demon Order, ay kaya mo nang alamin. Hindi mo nakalaban ang nine-tailed fox na iyon. Maaari mo nang malaman ang katotohanan mula sa kanya. Balak mo sanang ipagpatuloy ang simulation. Ngunit dahil sa biglaang paglakas ng iyong kapangyarihan, kailangan mo ng oras para masanay. Mas mabuting hintayin ang bukas bago simulan ang simulation, para hindi madagdagan ng bagong kapangyarihan habang hindi ka pa sanay. Namahinga ka sa ilalim ng lawa, ipinikit ang iyong mga mata bilang Jaw Dragon at nagsimulang umidlip. Kahit na umidlip ka, walang sino mang nilalang sa tubig ang nangahas na lumapit. Lumipas ang 6 na araw.
Ang tunog ng abiso mula sa system ay patuloy na tumutunog, ngunit hindi mo ito napansin dahil abala ka sa pagsasanay sa iyong kapangyarihan. Nang mapansin mo ito, nalaman mong 6 na araw na pala ang lumipas. 5 araw na lang at isisilang na ang bunga ng sinaunang puno. 48 araw na lang at magbabago na ang mundo. Medyo nataranta ka, pero agad mong pinilit ang sarili na kumalma. Kahit nasayang ang 6 na araw, malaki rin naman ang iyong nakuha. Ang pagiging pamilyar sa iyong kapangyarihan ay mas makakatulong para mapalakas ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Nagpasya kang simulan ang simulation. Ngunit bago mo pa man ito masimulan, isang figure sa tabi mo ang mabilis na tumakbo palapit sa iyo na parang isang elisi. Ito ang iyong alagad, ang higanteng pagong, na walang tigil na sumisigaw ng Panginoong Dragon. Panginoong Dragon, Panginoong Dragon, hindi na po kayo maaaring magpahinga. Nag-aalalang sabi ng higanteng pagong. Akmang magtatanong ka na sana. Nang maalala mo ang tungkol sa itim na balahibo. Ika-6 na araw na pala. Baka hindi na makayanan ng mga nilalang sa tubig. Tinanong mo kung ilan pang nilalang sa tubig ang natitira sa lawa. Agad na sumagot ang higanteng pagong, napakainit po ng balahibong iyon. Halos hindi na makayanan ng mga nilalang sa tubig. Kung magpapatuloy ito, hindi ko na rin sila kayang protektahan. Natigilan ka at nagtanong, ano? Pinoprotektahan mo ang mga nilalang sa tubig. Sa iyong pagtatanong, dahan-daang nagpaliwanag ang higanteng pagong. Nitong 6 na araw, ginamit niya ang sarili niyang cultivation para protektahan ang mga nilalang sa tubig. Itong higanteng pagong na ito, ay tunay ngang isang pagong. Kung hindi pipilitin, hindi talaga siya magpapakitang gilas. Mabilis kang lumabas mula sa lawa. Gamit ang kapangyarihan mo bilang Jow Dragon, lumikha ka ng isang bagong lawa. Ginamit mo ang kakayahang tumawag ng hangin at ulan para agad itong punuin. Inutusan mo ang higanteng pagong na ilipat doon ang lahat ng nilalang sa tubig. Ngayon, naiintindihan mo na. Ang 1,000 taong paglilinang ng higanteng pagong na ito ay hindi nangangahulugang wala siyang kakayahan, sadyang napakamaingat niya lang. Pagkatapos mong ayusin ang mga bagay na ito, bumalik ka sa ilalim ng lawa. Naghanda kang simulan ang simulation. Tumunog ang abiso ng system. Ang pagsisimula ng simulation ay nangangailangan ng 2 simulation points. Kasalukuyang natitira, 30 puntos. Kung magkakaroon ako ng biglaang paglakas tulad ng huling simulation, baka sa pagkakataong ito ay maging isa na akong tunay na dragon. Unang araw, nasa loob ka ng lawa. Tiningnan mo ang itim na balahibo at piniling maglinang sa loob ng lawa. Ikalawang araw, nagpatuloy ka sa paglilinang sa lawa. Sinubukan mong gamitin ang mataas na temperatura ng lawa para palakasin ang iyong katawan. Ang epekto ng mataas na temperatura ng lawa sa iyo ay hum-in na ng husto. Medyo nadismaya ka, ngunit mas mabuti na ito kaysa wala, kaya pinili mo pa ring magpatuloy sa paglilinang. Siyempre, hindi magiging ganoon kadali para sa iyo ang maging isang dragon. Ang init mula sa balahibo. Habang tumataas ang iyong cultivation, nagkakaroon ka na ng panlaban dito. Ang umasa rito para maabot ang 3,000 taong cultivation para maging dragon ay talagang imposible, dahil hindi na ito gaanong nakakatulong sa pagpapalakas. Mas mabuting tuklasin na lang ang mga hindi pa nalulutas na misteryo. Halimbawa, ano nga ba talaga ang Kunlun Demon Order? Ito ay malamang na malalaman mula sa Nine-Tailed Fox. Ika-5 araw, alam mong malapit ng isilang ang bunga ng sinaunang puno. Hindi mo na ito gaanong kailangan. Nag-atubili ka ng husto pero pinili mo pa ring agawin ito, ngunit hindi ka personal na kumilos. Inutusan mo ang iyong alagad na dambuhalang itim na pagong na pamunuan ang mga nilalang sa tubig ng lawa upang agawin ang bunga ng sinaunang puno sa kagubatan. Sadyang mayroon ka ng mahigit 2,000 taong paglilinang. Mula ngayon, ang pagnanais na magpatuloy sa pagpapalakas ay magiging napakahirap. Kahit na ang bunga ng sinaunang puno ay nagbibigay na lamang sa iyo ng napakaliit na paglakas. Ika-48 araw, ikaw ay naglilinang sa lawa. Pakiramdam mo ay may mga bagong bagay sa tubig at hangin, at pagkatapos mong langhapin ang mga ito, tila kumukulo ang iyong dugo. At nagdiriwang, nagsimula na ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Ika-56 na araw, ikaw ay naglilinang sa lawa. Ang buong kagubatan ay nagkagulo. Ipinadala mo ang iyong alagad na dambuhalang itim na pagong para ayusin ito. Sinabi mong kung hindi niya ito maayos, siya ang aayusin mo. Hindi ka binaygo ng iyong alagad na dambuhalang itim na pagong. Nalutas niya ang lahat ng kaguluhan sa buong kagubatan. Hindi mo alam kung matatawa ka o may iyak. Kung gaano kalaking pressure ang ibibigay mo sa dambuhalang itim na pagong, ganoon din kalaking kapangyarihan ang kaya niyang ilabas. Ika-69 na araw, nagpatuloy ka sa paglilinang sa loob ng lawa. Ngunit sa pampang ng lawa, isang sorrow na may 9 na buntot ang dumating upang hanapin ka. Lumabas ka bilang tugon, at ang iyong nagsisimulang kapangyarihan ng dragon ay gumulat sa kanya. Nang maramdaman ng Nine-Tailed Fox ang iyong lakas, halatang napaatras ito. Ang iyong nagsisimulang kapangyarihan ng dragon ay sapat na para manggulat ng isang naglilinang na halimaw. Ito ay bahagyang ikinagulat mo. Mabilis na nagpakatatag ang Nine-Tailed Fox. Nagtanong ito sa iyo, tila natatakot sa iyong lakas. Ang tono nito ay naging mas magalang, tinatanong ka kung bakit hindi ka tumugon sa utos ng mga halimaw ng Kunlun. Hindi ka sumagot.
Sa isang pagwagayway ng iyong buntot, napasuko mo ang nine-tailed fox. Labis na natakot ang nine-tailed fox. Hindi nito maintindihan kung bakit mo ito inatake. Direkta mong tinanong kung ano ang utos ng mga halimaw ng kunlun. Nang marinig ito, labis na nagtaka ang nine-tailed fox, tinatanong ka kung bakit hindi mo alam ang tungkol sa utos ng mga halimaw ng kunlun. At ipinaliwanag sa iyo, na ito ay utos mula sa Tianqi ng bundok kunlun. Lahat ng mga halimaw na naglilinang ay kailangang salakayin ang mga tao pagkatapos ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Matapos basahin ang maikling paliwanag na ito, ay agad mong nalutas ang dalawang misteryo. Ang iyong malalaking mata ng dragon ay nanlaki. Ang utos ng mga halimaw ng kunlun ay isang kautusan mula sa puwersa ng Tianqi sa bundok kunlun, at ang pagbabago sa mundo pagkatapos ng ika-48 araw ay ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Bigla na lang, naintindihan mo na ang lahat, kung bakit mayroong bunga ng sinaunang puno, kung bakit may mga naglilinang na halimaw. Ang punot dulo ng lahat ay ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Ngayon ang bisperas ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Kung bakit naman nagiging marahas at hindi makontrol ang mga karaniwang hayop. Masasabi lang na ito ay natural selection, survival of the fittest. Ang pandaman ng mga hayop ay likas na matalas. Naramdaman nila ang mga pagbabago sa mundo, tumanggap ng pagdalisay ng espiritual na enerhiya ngunit hindi ito kayang tunawin. Naipon ito sa loob ng kanilang katawan, at sa huli ay naging dahilan ng kanilang pagiging marahas at hindi makontrol. At kaya mo itong baliwalain ay dahil nakakain ka na ng bunga ng sinaunang puno. Nakatanggap ka na ng pagdalisay ng espiritual na enerhiya kaya hindi ka nagiging marahas at hindi makontrol. Naunawaan mo na ang lahat ng ito, ngunit nagpapatuloy pa rin ang simulation. Sa harap ng tanong ng nine-tailed fox, hindi ka sumagot. Pinakawalan mo na lamang ito, dahil alam mong kailangan mong pagbutihin ang iyong paglilinang. Bumalik kang muli sa lawa upang magpatuloy sa masusing paglilinang. Ika-72 araw, habang ikaw ay naglilinang sa lawa, bigla kang naistorbo. Natuklasan mong maraming naglilinang na halimaw ang dumating sa pampang ng lawa. Bilang sa kanila ay may mga dakilang halimaw na may 3,000 taong paglilinang. Nagmasid kang mabuti. Iyon pala ay ang nine-tailed fox na pinakawalan mo kanina ang umalis at nagdala ng napakaraming halimaw na naglilinang. Diretsahan mong sinabi na hindi mo iginagalang ang utos ng mga demonyo ng kunlun at hinamon mo silang paslangin ka. Sa harap ng napakaraming demonyong nagsasanay, napilitan ka na lang na lumaban. Sa harap ng napakaraming demonyong nagsasanay, wala ka nang matatakbuhan. Gamit ang iyong lakas bilang isang dragon, nilabanan mo ang 17 demonyong nagsasanay. Sa huli, namatay kang lumalaban. Pagkatapos mong mamatay, nakita ng iyong alagad, ang higanteng itim na pagong, ang tamang tiyempo at tinambangan ng sugatang salarin, ang nine-tailed fox. Tumunog ang system prompt, namatay ka na. Ang galing talaga ng nine-tailed fox na iyon. Binigyan ko na nga siya ng pagkakataong mabuhay, pero naghanap pa pala ng kasama para atakihin ako. Bus mong napagtanto ang isang bagay, hindi ka talaga dapat naging maawain. Dapat pala ay pinatay mo na siya agad. Sa simulation na ito, talagang hindi makatarungan ang pagkamatay mo. Hindi ka namatay sa kamay ng misteryosong itim na anino, kundi naisahan ka ng sorrow na ito. Pero sa huli, kahit paano ay medyo gaman ang loob mo. Hindi rin naman naging maganda ang sinapit ng nine-tailed fox na iyon, pinatay rin siya ng higanteng itim na pagong. Matalino rin itong higanteng itim na pagong, alam niyang walang mapapala kung hayagan siyang lalaban. Patago niyang binigyan ng nakamamatay na atake ang sorrow. Pinili mo ang pangalawang opsyon. Kasabay ng paglitaw ng pamilyar na mainit na daloy, lalo pang lumakas ang iyong kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang iyong mga taon ng pagsasanay ay umabot na sa 2,523. Wala pang 100 taon ang idinagdag. Mukhang ang tulong na bigay sa iyo ng itim na balahibong ito ay paliit ng paliit, pero kailangan pa ring panatilihin ang loang ito. Dahil nandito ang balahibo, isa itong sagradong lugar para sa pagsasanay. Hindi mo na ito kailangan. Siguro pwedeng ipagamit sa higanteng itim na pagong. Pagkalipas ng 48 araw, muling babalik ang spiritual energy. Ang Heavenly Lake ng Kunlun Mountain ay galit sa mga tao, kaya naglabas ito ng utos na atakihin ng mga demonyo ang sangkatauhan. Napag-isip-isip mo, siguro pwede kang maghintay hanggang matapos ang pagbabalik ng spiritual energy. Pupunta ka sa malapit sa syudad ng mga tao para tingnan kung ano ang sitwasyon. Baka sakaling may lumitaw na bagay na makakatulong sa pagpapalakas mo. Wala ka namang panahon para guluhin ang mga tao, pero gustong-gusto mong makita kapag bumalik na ang spiritual energy. Kung ano ang mangyayari sa mga syudad ng tao. Hayaan mo na, huwag munang magmadaling magpatuloy sa simulation. Pupunta ka muna sa gubat para magmasid. Mula nang makalabas ka sa Dragon Locking Well. Puro pagpapalakas at simulation na lang ang ginagawa mo, hindi ka pa nakakapag-relax kahit kaunti. Ngayong nalinawan na ang dalawang misteryo, mas mabuti sigurong magpahinga muna. Iginagalaw mo ang iyong dambuhalang katawan at sumugod pa itaas sa ibabaw ng lawa. Bumasiwas ang napakaraming tubig, at isang napakalakas na presensya ang kumalat sa paligid. Dala nito ang bigat ng iyong lahi. Sa isang iglap, lahat ng mga hayop na umiinom sa kabilang panig ng lawa ay napasubsob sa lupa. Hindi sila makagalaw. Sumugod palabas ang iyong dambuhalang katawan mula sa ibabaw ng lawa.
Ang kapangyarihan ng dragon ay nagsisimula pa lang, ngunit niyayanig na nito ang lahat. Gamit lamang ang iyong presensya. Napipigilan mo ng gumalaw ang mga hayop na ito. Medyo humanga ka, sumigaw ka, higanting itim na pagong. Magpakita ka sa akin agad. Isang linya ng mga bula ang umakyat sa tabi. Ilang sandali pa, isang pagong na may 2 hanggang 3 metrong laki ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Mabilis itong nagsalita, Panginoong Dragon. Narito ako, ang sabi mo. Umakyat ka sa pampang. Samahan mo akong libutin ang gubat. Gulat na napasigaw ang higanting itim na pagong, ha? Lilibutin. Panginoong Dragon, model. Hindi ako makaahon sa pampang. Kapag nagtagal ako sa pampang, mamamatay akong dambuhalang pagong. Tahimik mong pinagmasdan ang dambuhalang pagong. Hindi ka naniwala sa palusot niya. Nagtanong ka bilang tugon. Sabihin mo, aakyat ka ba ng kusa? O ako pa ang mag-aakyat sa'yo? Anong kalokohan to? Isang dambuhalang pagong na 1,000 taon nang nagsasanay, hindi makaahon sa pampang. Sinong maniniwala ron? Sa takot, nagmamadaling tumakbo paakyat sa pampang ang dambuhalang pagong. Kasabay ng kanyang pag-ahon, isang bagay na parang bula ang bumalat sa kanya. Wala ka nang sinabi pa. At dinala mo ang dambuhalang pagong papasok sa kagubatan. Umungol ka ng malakas, nagpatawag ito ng malalakas na hangin, at agad ding lumitaw ang makakapal na madidilim na ulap. Sa isang iglap, nagsimulang bumuhos ang malakas na hangin at ulan. Nagpatuloy ka sa paglakad habang naliligo sa ulan. Dahil sa iyong kasalukuyang lakas, walang sino mang hayop sa buong kagubatan ang makakapantay sa iyo. Wala man lang makagalaw sa ilalim ng iyong direktang tingin. Ang kagubatang ito ay maituturing na iyong teritoryo. Pagdating mo sa dulo ng gubat, balak mo sanang iwanan ang iyong amoy para markahan ang teritoryo, pero napag-isip-isip mo. Mas mabuting maging maingat para hindi malantad ang antas ng iyong lakas. Kaya hinayaan mong ang dambuhalang pagong ang mag-iwan ng kanyang amoy. Matapos libutin ang buong kagubatan, bumalik ka sa ilalim ng lawa at nagpasyang subukang sanayin ang dambuhalang pagong. Pumunta sa malapit sa syudad ng mga tao para magmasid. Kung maaari, mas mabuting maghanap ng bagay na makakatulong palakasin ang iyong pagsasanay. Mabilis mong itinakda ang 2 layuning ito. Agad mong sinimulan ang simulation, handa para sa isang bagong pagsubok. Tumunog ang system prompt. Ang pagsisimula ng simulation ay nangangailangan ng 4 na simulation points. Kasalukuyang natitirang simulation points, 30. Natigilan ka sandali, tumaas na naman ang presyo. Siguro dahil umabot na sa 2,500 taon ang iyong pagsasanay. 4 na simulation points para sa isang simulation. Napakasakim naman ng system na to. Buti na lang may natitira pa akong mga simulation point. Kaya ko pang mag-simulate. Tumunog ang system prompt. Nagsisimula na ang simulation. Natitirang simulation points, 26. Unang araw, nasa loob ka ng lawa. Habang nakatingin sa itim na balahibo sa iyong harapan, pinili mong mag-ensayo sa loob ng lawa. Pagkatapos ng 2,500 taon, halos wala ng epekto ang balahibong ito. Medyo wala kang magawa, kung hindi ka makahanap ng bagong paraan para mabilis na mapalakas ang iyong pagsasanay. Baka kailanganin mong mag-simulate ng maraming beses para sa natitira mong 500 taon ng pagsasanay. Mahaba pa ang lalakbayin para maging isang dragon. Ika-5 araw, alam mong malapit nang lumitaw ang bunga ng sinaunang puno. Inutusan mo ang iyong alagad na dambuhalang pagong na pamunuan. Ang mga nilalang sa lawa para agawin ito. Madaling naaga ang bunga ng sinaunang puno at dinala sa iyong harapan. Tiningnan mo ang bunga ng sinaunang puno sa iyong harapan at ibinigay ito bilang gantimpala sa iyong alagad na dambuhalang pagong. Labis na nagulat ang dambuhalang pagong. Matapos mong paulit-ulit na kumpirmahin, sunod-sunod siyang nagpasalamat at nilunok ito. Pagkalunok sa bunga ng sinaunang puno, ang iyong alagad na dambuhalang pagong ay nakatulog ng mahimbing. Inilagay mo siya sa lawa na may mataas na temperatura, upang tulungan siya sa kanyang pagsasanay. Ngunit lumakas lang ng husto ang pagsasanay ng dambuhalang pagong. Hindi siya nakakuha ng bagong abilidad. Natigilan ka, noong unang beses kang kumain ng bunga ng sinaunang puno, nakuha mo ang abilidad na magpatawag ng hangin at ulan. Pero pagdating sa dambuhalang pagong, lumakas lang ang kanyang pagsasanay. Siguro dahil ito sa kanyang lahi. Isa kang ang serpenteng dragon, at ang susunod na hakbang mo ay ang maging isang tunay na dragon. Ang lahi ng higanteng mahiwagang pagong, sa huli, ay isa pa ring pagong. Ika-48 araw, bumalik ang enerhiyang espiritual. Ang iyong dugo ay nag-aalab at nagagalak. Alam mong ito na ang pagbabalik ng enerhiyang espiritual. Nais mo sanang iwanan ang lawa para silipin ang syudad ng mga tao. Pero nang makita mo ang natutulog na higanteng mahiwagang pagong sa malapit, nagpasya kang maghintay pa ng ilang araw. Mas mabuting maging maingat. Ika-50 araw, handa ka nang umalis sa lawa para silipin ang syudad ng mga tao, ngunit pinayuhan ka ng higanteng mahiwagang pagong gamit ang tamang pangangatwiran. Nagising ang iyong paninindigan. Lubos mong naunawaan ang kahalagahan ng pagiging maingat kaya nagpasya kang maghintay pa. Ika-60 araw, nakarating ka sa paligid ng isang malaking syudad ng mga tao. Nalaman mong hindi inaatake ang syudad ng mga tao, kaya nagtaka ka. Ayon sa utos ng mga halimaw ng Kunlun, dapat ay umaatake na ang lahat ng uri ng halimaw. Habang nagtataka ka, isang tao ang biglang lumitaw, may hawak na malaking espada. Inatake ka niya, bigla ka nalang sinugod.
Pero masyadong mahina ang atake ng tao, ni hindi man lang nagasgasan ang iyong mga kaliskis. Tinitigan mo siya ng masama, hindi mo maintindihan ang nangyayari. Nang makita ng tao na hindi niya kayang sirain ang iyong mga kaliskis, naglabas siya ng isang balumbon ng larawan. Binuksan niya ito. Isang gininto ang liwanag ang kumislap. Agad ka nitong sinupil. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Paanong namatay agad ako? Pagdating ko sa syudad ng mga tao. Wala man lang akong nalaman, tinaga lang ako ng isang tao. Hindi pa ako nakakakilos, bigla na lang akong nawala. May lumabas na gintong liwanag mula sa larawan. Kaya namatay ka. Tinitigan mong mabuti ang mga salita sa screen. Tiningnan mo rin ang huling item sa 4 na gantimpala, ang hindi kilalang larawan. Ito ang larawan na agad-agad kang pinatay sa huli. Itong bagay na ito, ginawa pang gantimpala. Medyo nag-aalangan ka. Kahit na hindi malinaw ang pagkamatay mo ngayon, kakaiba talaga ang larawang iyon. Bahala na, pipiliin ko na. Kapag pinili ko to, gagamitin ko na lang ang simulation para buksan ang larawan. Kung may panganib man sa pagbukas nito, mangyayari lang naman yun sa loob ng simulation. Pinili mo ang ika-4 na gantimpala, ang hindi kilalang larawan. Bihirang mangyari na may lumabas na pang-4 na pagpipili ang gantimpala. Pero sa tuwing nangyayari ito, madalas ay magagandang bagay ang nakukuha. Kasabay ng iyong pagpili, isang scroll ng larawan ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Nahulog ito sa tubig pero hindi nabasa. Tiningnan mo ang scroll na lumulutang sa iyong harapan. Napakaliit tingnan ng scroll na ito kumpara sa iyong dambuhalang katawan. Pero itong maliit na scroll na ito, kayang-kaya kang paslangin ng walang kahirap-hirap. Kung bubuksan man, sa loob lang dapat ng simulation. Tumunog ang system prompt. Ang pagsisimula ng simulation ay nangangailangan ng 4 na simulation point. Sa lukuyang natitirang simulation points, 22. Sinimulan mo ang simulation test. Unang araw, nasa loob ka ng lawa, nakatingin sa scroll na nasa iyong harapan. Nag-atubili ka ng ilang beses, bago mo ito binuksan. Sa sandaling binuksan mo ang scroll, isang gininto ang liwanag ang kumislap. Agad ka nitong sinupil. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Ha, umabot man lang ba iyon ng 3 segundo? Agad kang nawala. Sa takot mo ay bigla mong ipinilipit ang iyong malaserpenteng katawan. Umatras ka ng kaunti, tinitigan mo ang scroll ng may pag-iingat at takot. Grabe, balak mo pa sanang tingnan kung ano ang laman. Hindi mo inasahan na sa pagbukas pa lang ng scroll, agad ka na nitong papatayin. Napakalupit naman ito, may matinding pangontra ito sa lahi ng mga demonyo. Pinili mo ang unang opsyon, ang survival experience. Gusto mong makita kung paano ka napatay sa loob lang ng ilang segundo. Kasabay ng iyong pagpili, isang bagay na parang alaala ang pumasok sa iyong isipan. Sa sandaling binuksan mo ang scroll, isang nakapangingilabot na aura ang naramdaman mo. Nanggagaling ito mula sa loob, isang aura na nagmumula sa kaluluwa. At higit pa, nagmumula ito sa iyong lahi, kaya't naninikip ang dibdib mo sa kaba. Tila ang taong nakaguhit sa scroll na ito ay minsan nang pumugot ng Jaw at maging ng isang totoong dragon. Ngunit sa alaala, hindi mo nakita kung ano talaga ang nakaguhit sa scroll. Pagbukas mo pa lang ng scroll, tinamaan ka na ng gintong liwanag at namatay. Kahit na alaala lang ang natanggap mo, kinakabahan ka pa rin dahil sa aurang iyon. Hindi maganda ang pakiramdam na ito, na parang anumang oras ay mamamatay ka. Hindi pwede. Kahit maubos pa ang lahat ng simulation points ko ngayon, kailangan kong malaman kung ano ang nakaguhit dito. Tumunog ang system prompt. Nagsimula na ang simulation. Natitirang simulation points, 18. Unang araw, nasa loob ka ng lawa, nakatingin sa scroll sa iyong harapan. Nag-alinlangan ka, ngunit sa huli ay binuksan mo rin ito. Pagbukas mo, isang gintong liwanag ang tumama sa'yo, pero binaliwala mo ito at tinitigan ang scroll para silipin ang laman. Wala pang 1 segundo, tuluyan ka nang nawalan ng buhay. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Ilang segundo lang talaga at patay ka na naman. Pero sa pagkakataong ito, sinadya mong sumilip. Siguradong may nalaman ka, di ba? Pinili mo ang survival experience. Sa alaala ngayon, malinaw mong nakita kung ano ang nakaguhit sa scroll. Isa itong figure na nakasuot ng damit opisyal. At may seryosong mukha, sa unang tingin mo pa lang sa figurang ito. 4 na salita ang biglang pumasok sa isip mo, matatag at may paninindigan. Sa tabi ng larawan, may nakasulat na 2 salita ng mga tao. Wei Xing, bigla mong naintindihan. Naintindihan mo kung bakit may galit ang lahi ninyo sa larawang ito. Ang kwento ni Wei Xing na pumugot ng dragon sa kanyang panaginip ay totoo pala, pumugot ng dragon si Wei Xing. Kaya may galit sa kanya ang lahi ng mga dragon. Ang hindi mo lang maintindihan ay, bakit may ganitong kapangyarihan ng isang simpleng guhit sa scroll? Huwag mong sabihing pagkatapos bumalik ng spiritual energy, ang mga ninuno ng sangkatauhan ay kayang protektahan ng mga tao. Hindi, siguro, pwede mong gamitin ang scroll na ito. Iginiling mo ang iyong malaking ulo ng Jaw at tumingin sa scroll sa tabi mo. Ang scroll na ito, malamang hindi lang sa'yo may epekto. May epekto rin ito sa ibang mga demonyo. Ang hindi ko lang alam. Mas malakas ba itong scroll o yung misteryosong itim na anino? Kung sakaling sa simulation ay makaharap ko yung misteryosong itim na anino at ihagis ko sa kanya ang scroll, sino kaya ang mananalo? Mayroon kang isang mapangahas na ideya.
Tahimik na nakalutang ang scroll sa ilalim ng lawa. Kahit binababad sa tubig, hindi man lang ito nababasa. Kitang-kita na hindi ito isang ordinaryong bagay. Habang tinitingnan mo ang scroll, isang mapangahas na ideya ang nabuo sa isip mo. Siguro may paraan ka ng harapin ang misteryosong itim na anino sa simulation. Gamitin ang scroll para labanan ito. Hayaan ang tigre na lamunin ang lobo. Kung matatalo ko ang misteryosong itim na anino, mas magtatagal akong mabuhay sa simulation. Pwede kong subukan. Ang pinakamasama lang naman ay mawawalan ako ng 4 na simulation points. Kung mas magtatagal akong mabuhay sa simulation, baka makakuha pa ako ng ibang mga kayamanan. Sinimulan mo ang simulation. Tumunog ang abiso mula sa system. Nagsimula ang simulation, gumamit ng 4 na simulation points. Natitirang simulation points, 14. Unang araw, nasa gitna ka ng lawa. Tinitigan mo ang scroll nang hindi ito binubuksan, hinayaan mo lang ito sa iyong tabi. Ika-74 na araw. Nagpatuloy ka sa iyong pagsasanay sa lawa. Bigla mong naramdaman ang pagyanig ng buong kalangitan at kalupaan. Sa sumunod na sandali, naramdaman mo ang isang mas malakas na panawagan na nagmumula sa kalangitan. Napakalakas ng panawagan ngayon, ngunit hindi ka na tulad ng dati. Madali mo sanang mapipigilan ang panawagan, pero hindi mo ito ginawa. Hawak ang scroll sa iyong mga kuko, lumipad ka paakyat sa kalangitan. Ang bumungad sa iyo ay isang pamilyar na tanawin. Isang dambuhalang bagay na parang haligi ang sumusuporta sa kalangitan. Para itong haligi ng kalangitan. Kahit pamilyar ka na rito, ay hindi mo pa rin maiwasang mamangha. Habang ikaw ay natutulala, nakaramdam ka ng matinding panganib. Lumingon ka para tingnan. Isang itim na anino na tumatakip sa kalangitan ang lumipad papalapit. Hindi ka nag-alinlangan ni Katie Ting. Inihagis mo ang scroll papunta sa anino. Tinamaan ang anino habang ito'y lumilipad. Bumukas ang scroll. Isang gintong liwanag ang hamampes sa itim na anino. Ang aninong tumatakip sa kalangitan ay sumigaw ng nakakakilabot. Nagpakita ng tunay na anyo ang itim na anino. Isa pala itong dambuhalang gintong ibon. Napakalaki ng katawan nito. Nang ibuka ang mga pakpak, sapat na ito para takpan ang buong kalangitan. Mula sa katawan ng gintong ibon na ito, nakaramdam ka ng matinding panganib. Akma ka ng aalis pansamantala. Babalik sa lawa para umiwas, nang makita mong mabilis na umalis ang dambuhalang gintong ibon. Muling sumara ang scroll at nahulog. Pinulot mo ito at muling binalumbon. Napansin mong sira-sira na ito. Hinala mo na hindi na ito magagamit ng maraming beses, bago ito masira ng tuluyan. Nagtagumpay, ang straight-hiyang paglalaban sa tigre at lobo. Matagumpay kung naitaboy ang misteryosong itim na anino. Napuno ng hindi maipaliwanag na tuwa ang iyong puso. Napakaraming beses ka nang pinatay ng misteryosong itim na anino na yan. Kahit na hindi mo ito personal na ginawa, ikaw pa rin naman ang naghagis ng scroll. Masasabi pa ring tagumpay mo ito. Gaman ng husto ang iyong pakiramdam. Pero, sadyang napakalakas talaga ng misteryosong itim na aninong yun. Ang scroll ang unang umatake, pero sinalo lang ito ng misteryosong itim na anino. Hindi ito namatay, nasugatan lang at tumakas na. Ang lakas ng misteryosong itim na aninong ito, napakalakas. Sinalo nito ang napakaraming gintong liwanag mula sa scroll, pero nasugatan lang. Samantalang ikaw, isang tama lang sayo, ubos ka na agad. Napakalaki ng agwat ng aming lakas. Ika-85 araw, nalaman mong nagkakagulo na naman sa gubat, na antala tuloy ang iyong pagsasanay. Nagtataka ka kung bakit hindi ito kayang hawakan ng iyong alagad na dambuhalang itim na pagong. Napilitan kang lisanin ng lawa, at sa sandaling paglabas mo, isang dambuhalang anino na tumatakip sa kalangitan ang nag-aabang para talk-in ka hanggang mamatay. Tumunog ang system prompt, patay ka na. Hindi mo talaga inasahan na ganito katraidor ang mahiwagang aninong iyon. Gumawa ito ng gulo sa kagubatan para lang hintayin kang lumabas. At pagkatapos ay direkta kang talk-in. Napaka-traidor talaga ng mahiwagang aninong iyon. Sa loob ng simulation, habang nasa lawa ka, hindi mo man lang naramdaman ang presensya nito. Sinadya nitong itago ang aura niya. Ang nilalang na ito, ganito ba talaga kataas ang talino? Gusto mo nang ireklamo ang talino ng mahiwagang aninong iyon. Paanong naging ganito kataas? Anong lahi ba talaga ang mahiwagang aninong ito? Isang malaking gintong ibon, ang Golden Winged Garuda. Hindi kaya ito talaga yon? Ayon sa alamat, ang Golden Winged Garuda ay kumakain ng mga dragon. Mayroon itong lakas para labanan ang mga dragon. Kayang kumain ng isang dragon at 500 maliliit na dragon sa isang araw. Kung ito nga talaga ang Golden Winged Garuda, kaya pala palagi kang pinupuntirya ng mahiwagang aninong iyon. Madali nang ipaliwanag, bilang isang jawlong, kahit na isa ka palang jaw, ito na ang huling yugto bago maging isang ganap na dragon. Baka hindi ito makahanap ng totoong dragon, kaya ikaw na lang ang hinuhuli nito. Kung ito nga ang Golden Winged Garuda. Sa kasalukuyan mong katawan, mukhang hindi ka talaga uubra. Sa loob-loob mo, sabik na sabik ka ng maganyong dragon. Ang mga nakaharap mo sa simulation ay halos lahat ng mga pinaka-nakakatakot na nilalang. Kung hindi ka mag-aanyong dragon, wala kang kakayahang lumaban. Nagpakita ang sistem ng 3 pagpipilian. Karanasan sa kaligtasan ng 85 araw. Katawan ng 85 araw. Jowlong meets Zongzi. Nang makita mo ang pangatlong pagpipilian,
Nagkaroon ka ng pagnanasang kaladkarin ng sistem palabas at sakmalin ito hanggang mamatay. Naadik na yata, no? Ginawa pang recipe. Sa huli, pinili mo na lang na balewalain ito. Nag-alinlangan ka sandali sa una at pangalawang opsyon, pero sa huli ay pinili mo pa rin ang pangalawa, ang katawan ng 85 araw. Ang kasalukuyan mong taon ng pag-eensayo ay umabot na sa 2,579 na taon. Malaki pa ang agwat para maabot ang 3,000 taon. Alam na alam mo na habang tumatagal. Mas magiging mahirap ang pag-unlad ng iyong pagsasanay. Sa susunod, kailangan mong ibuhos ang lahat para mapataas ang iyong pagsasanay. Kailangang mag-anyong dragon, puno ng determinasyon ang iyong mga mata bilang isang Jaw. Ngunit, hindi mo alam kung saang direksyon ka pupunta para sa susunod na simulation. Kung mananatili ka sa kagubatan, sinabi na sa iyo ng resulta kung ano ang mangyayari. Kahit na maitaboy mo pa ang mahiwagang aninong iyon, sa huli ay papatayin ka pa rin ng tusong mahiwagang aninong iyon. Kung susugal ka, saang direksyon ka dapat pumunta? Hindi pwede sa mga syudad ng tao. Sino ba namang nakakaalam, pagkatapos ng pagbabalik ng spiritual energy, kung anong kapangyarihan ang natutunan ng mga tao? Ang araw naman sa silangan ay baka direktang sunugin ka hanggang mamatay. Kung ganoon, dalawang direksyon na lang ang natitira. Sa hilaga o sa kanluran. Nag-isip ka ng matagal, nagpasya kang pumunta sa kanluran. Hindi mo pa nakakalimutan ang pag-anunsyo ng Kunlun Mountain tungkol sa utos ng mga halimaw ng Kunlun. Ang Kunlun Mountain ay nasa kanluran. Siguro'y maaari mong hanapin ang bundok na iyon. Paano kung may matagpuan kang kayamanan sa loob ng bundok na ito? Wala kang balak mag-simulate ngayon. Napakaraming beses mo nang ginawa ito sa araw na ito. Pagod ka na rin. Nagpasya kang magpahinga muna. Bukas mo na ipagpapatuloy ang simulation. Tinawag mo ang higanteng pagong mula sa kabilang lawa. Nang marinig ng higanteng pagong ang iyong tawag, hindi ito nag-atubili. Pumasok ito sa lawa, ngunit sa pagpasok pa lang ng higanteng pagong sa lawa, nagsimula itong magpakita ng tila paghihirap. Nagsalita ang higanteng pagong, "Panginoong Dragon, bakit niyo po ako tinawag? Sobrang init po rito, Panginoong Dragon. Hindi ako magtatagal dito, higanteng pagong. Kung magtatagal pa ako, baka maluto na ako ng buhay." Tinitigan mo lang ang higanteng pagong. Sobrang init ng lawa, maluluto ang isang higanteng pagong na 1,000 taon nang nagsasanay. Ang higanteng pagong na ito ay ganoon pa rin talaga. Laging pag-iingat ang bukang bibig. Sinabi mo sa kanya ang tungkol sa pakinabang ng lawa. Tumaas ang temperatura ng lawa dahil sa isang pambihirang kayamanan. Ngunit kung mananatili ka rito ng matagal, mapapabilis ang iyong pagsasanay. Hindi kalabisang sabihin na ang isang araw na pagsasanay dito ay katumbas ng 1,000 milya. Balak ko sanang hayaan kang manatili rito para magsanay. Ngunit dahil sinabi mo na iyan, umalis ka na, bumalik ka na sa kabila. Agad na nagbago ang tono ng higanteng pagong. Panginoong Dragon, bigla kong naramdaman na hindi na pala mainit dito. Maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoong Dragon. Inutusan mo ang higanteng pagong na magsanay. At tanda ang pamahalaan ang kabilang lawa. Pinagmasdan mo ang papalayong likod ng higanteng pagong. Ang malaking pagong na ito ay marunong talagang makisama. TSK. Nakakatuwa talaga ang higanteng pagong na ito. Tumunog ang paalala ng system. Ibinibigay ang pang-araw-araw na simulation points, 2. Kasalukuyang natitirang simulation points, 16. Ikaw na kanina'y inaantok, biglang iminulat ang iyong mapupulang mga mata ng dragon. Lumipas na naman ang isang araw. Tahimik mong sinabi sa iyong isipan. Kung gayon, pagkatapos ng 4 na araw, panahon na para mamunga ang sinaunang puno. At pagkatapos ng 47 araw, babalik ang espiritual na enerhiya. Oras na para mag-simulate. Kailangang magmadaling maging isang dragon, maging mas malakas sa lalong madaling panahon. At patayin sa lalong madaling panahon ang misteryosong itim na anino na iyon. Ang pangunahing direksyon para sa simulation na ito ay ang magtungo sa kanluran. Kung may pagkakataon sa daan na makahanap ng mga nagsasanay na halimaw, maaari ka ring makipaglaban para mapabuti ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Alam na alam mo ang iyong kahinaan. Masyadong kaunti ang iyong karanasan sa labanan. Tumunog ang paalala ng system. Ang pagsisimula ng simulation ay nangangailangan ng 4 na simulation points. Kasalukuyang natitirang puntos, 12. Sa unang araw, nasa loob ka ng lawa. Alam mong kailangan mo nang umalis, kaya pansamantala mong itinago ang iyong pagiging maingat. Tiningnan mo ang iyong alagad na higanteng pagong. Tinawag mo ito at binigyan ng ilang tagubilin. Inutusan mo ang higanteng pagong na pagkalipas ng 4 na araw ay pamunuan ang mga nilalang sa lawa. Upang agawin ang bunga ng sinaunang puno at hinayaan mo siyang pamahalaan ang lawa para sa iyo. Pagkatapos mong sabihin iyon, hindi mo na binigyan ng pagkakataon ang higanteng pagong na magsalita. Agad kang umalis sa lawa. Magaling. Tingnan mo, iyan ang iyong pagiging desidido. Isang salita ka lang. Iyan ang tamang paraan. Huwag bigyan ng pagkakataon ang higanteng pagong na magsalita. Kung hindi, siguradong pipigilan kanyang umalis ng ilang araw. Ikalawang araw, umalis ka sa lawa. Naglakbay ka pa kanluran dahil alam mong hindi mo pa maaaring ipakita ang iyong sarili sa mga tao. Ginamit mo ang iyong talento para tumawag ng hangin at ulan. Kung saan ka man dumaan, mayroong malakas na hangin at ulan. Ginamit mo ito para itago ang iyong anyo.
Ikapitong araw, nagpatuloy ka sa paglalakbay pakanluran. Habang dumadaan sa isang malawak na lawa, huminto ka, naramdaman mo ang presensya ng isang halimaw na naglilinang sa loob ng lawa. Pumasok ka sa lawa at nakatagpo ng isang higanteng buwaya na mahigit 10 metro ang haba. Alam na alam mong ito ay isang hayop na nakakuha ng kayamanan bago pa man ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Agad kang sumalakay, sa ilalim ng iyong lakas ng jawlong. Sa ilang sandali lang ay napatay mo ang higanteng buwaya. Bahagyang tumaas ang iyong pangunawa sa pakikipaglaban. Ika-19 na araw, pumasok ka sa isang bundok. Nakahanap ka ng isang unggoy na may malakas na pangangatawan. Nakipaglaban ka sa bundok, napatay mo ang unggoy. Bahagyang tumaas ang iyong pangunawa sa pakikipaglaban. Ika-32 araw, naglakbay ka pakanluran. Nakatagpo ka ng isang higanteng gintong agila na may 20 metrong wingspan. Ginamit mo ang iyong lakas ng jawlong. At sa isang iglap ay napatay mo ito. Bahagyang tumaas ang iyong pangunawa sa pakikipaglaban. Ika-41 araw, naglakbay ka pakanluran. Nakatagpo ka ng isang ligaw na leopardo na may 1,000 taong paglilinang. Muli, gamit ang iyong lakas ng jawlong, pinatay mo ito. Bahagyang tumaas ang iyong pangunawa sa pakikipaglaban. Grabe ka, sa buong paglalakbay mo. Naghahasik ka ng lagim para lang mapataas ang iyong karanasan sa pakikipaglaban. Napakatindi ng iyong kalupitan. Ika-43 araw, naglakbay ka pakanluran. Sa daan, nakatagpo ka ng isang may 2 ulo na tigre na may 1,500 taong paglilinang. Nakipaglaban ka rito. Sa maikling sandali lang, napatay mo ito. Bahagyang tumaas ang iyong pangunawa sa pakikipaglaban. Isang halimaw na naglilinang ang nakakatagpo mo sa isang araw. Minsan nga, 2 pa. Habang papalapit ka sa kanluran, parami ng parami ang mga halimaw na naglilinang. Epekto ba ito ng paglapit sa bundok Kunlun? Ika-47 araw, nagpatuloy ka sa paglalakbay pakanluran. Bigla kang may naramdaman sa hangin. Pagkatapos mong langhapin ang hangin, naramdaman mong kumukulo at nagagalak ang iyong dugo. Naintindihan mo na, nagbalik na ang espiritual na enerhiya. Pero hindi ka huminto, nagpatuloy ka sa paglalakbay pakanluran. Kasama ang malalakas na hangin at ulan sa buong paglalakbay. Ika-57 araw, pinagsama mo ang iyong natutunang karanasan sa laban at ang mga fighting technique na nasa iyong dugo. Natutunan mo ang Jawlong Combat Technique. Lubos na tumaas ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Jawlong Combat Technique, nagliwanag ang iyong mga mata ng jawlong. Hindi mo inakala na sa lahat ng pakikipaglaban mo, may bago ka palang matututunan. Ika-58 araw, nagpatuloy ka sa paglalakbay pakanluran. Sa daan, dumaan ka sa isang higanteng bundok at nakatagpo ng 3 tigreng may 2,000 taong paglilinang. Gamit ang iyong combat technique, madali mong napatay ang lahat ng 3 naglilinang na tigre. At, bahagya mong natano ang bundok Kunlun sa unahan. Nakarating ka na. Ang bundok Kunlun, malapit mo nang marating. Ika-59 na araw, nakarating ka sa harap ng bundok na sumusuporta sa kalangitan. Pero nalaman mong wala kang maakyatan. Ang mga dambuhalang bundok sa harap mo ay sunod-sunod. Para itong isang malaking hanay ng kabundukan. Bawat dambuhalang bundok ay mayroong 10-10 magkakapatong na bangin. Ang tuktok ng bundok ay umaabot hanggang sa kalangitan kahit na lumipad ka pa roon. Hindi mo pa rin makikita ang dulo nito, na tila ba ang buong kabundukang ito ang sumusuporta sa langit at lupa. Ika-68 araw, sa paanan ng isang dambuhalang bundok sa bandang timog kanluran. Nakahanap ka ng isang lugar na hugis lawa, at sa ibabaw nito ay may isang kulay pilak na lotes na nakalutang. Ang nakakuha ng iyong pansin ay ang paligid ng lawa. Napapaligiran ito ng 12 ng mga halimaw na nagsasanay. Agad mong naunawaan, marahil ay may isang kayamanan na malapit ng lumitaw. Dahil dito, huminto ka rin. Nag-abang ka sa isang maliit na burol sa malapit at lihim na nagmasid. Isang kayamanan ng malapit ng lumitaw sa paanan ng bundok Kunlun. Nag-alab sa iyong puso ang pag-uusisa at pagnanais na makuha ito. Tiyak na hindi pangkaraniwan ang kayamanang ito. Ika-71 araw, ang maningning na liwanag sa lotes ay lalong damadami. Tila malapit ng lumitaw ang kayamanan. Dumarami rin ang mga halimaw na nagsasanay sa paligid. Habang iniisip mo kung paano ito aagawin, isang itim na anino ang nagsimulang umatake. Tinitigan mo itong mabuti. Isa itong nilalang na may taas na mahigit 1 metro, tila isang ibon. Mayroon itong 2 pakpak, ngunit ang buntot nito ay may panusok na parang sa bubuyog. Mukhang ibon na mukha ring bubuyog. Sa ilalim ng atake ng nilalang na ito, mabilis na namamatay ang mga halimaw sa paligid. Ang sinumang matusok ng nilalang na ito ay agad na namamatay. Mukhang ibon na mukha ring bubuyog. Anong klaseng nilalang ito? Mayroon palang ganitong nilalang sa mundo. Natigilan ka sandali, ngunit agad mong naisip, kung nag-e-exist ka nga. Kung nag-e-exist ang Great Pong Golden Winged Bird, at maging ang Golden Crow. Ang paglitaw ng isang kakatuwang nilalang ay tila hindi na problema. Ika-72 araw, tuluyang naglaho ang maningning na liwanag sa lotes. Makikita sa ibabaw ng lotes, isang maliit na damong kulay pilak na abo ang isinilang. Ang maliit na damo ay napapalibutan ng maningning na liwanag, at ito'y napaka-espesyal. Sa wakas, isinilang na ang kayamanan. Pinanood mo ang pagsilang nito. Nag-alinlangan ka sandali, at nangakma ka ng susugod para agawin ito.
Nakita mo ang mga halimaw na nagsasanay na lihim na nagtatago sa paligid na biglang nagsilabasan. Nag-uunahan sila sa pag-agaw sa kulay pilak na abo na damo. Ang nilalang na mukhang ibon at bubuyog ay walang awa. Sa bawat pag-atake nito, isang halimaw ang namamatay. Nang makita mo ito, hindi ka na rin nag-atubili. Bigla kang sumugod, nagpatawag ng hangin at ulan. Ginamit mo ang iyong jawlong combat technique at sinalakay ang nilalang na iyon. Nagsagupaan kayo ng nilalang na iyon. Ang mga halimaw sa paligid ay nagsiatrasan. Alam na alam mong hindi ka dapat matusok ng nilalang na ito, kaya gumamit ka ng malakas na hangin para umatake. Sinubukan mong itulak palayo ang nilalang para makuha ang kayamanan at makaalis. Ngunit hindi mo inaasahan na napakabilis ng nilalang na ito, at sa isang iglap ay nasa harap mo na ito. Natusok ka, mabilis na nawawala ang iyong buhay. Sa bingit ng kamatayan, tila ka nabaliw. Mahigpit mong itinali ang nilalang gamit ang iyong buntot at paulit-ulit itong inihampas sa lupa. Pinilit mo itong patayin sa pamamagitan ng paghampas. Dahil sa iyong pagkabaliw, agad mong pinuntirya ang mga halimaw sa paligid. 7 halimaw na may 3,000 taong pagsasanay ang nagtulungan. Ngunit hindi sila naging kalaban sa iyo na nababaliw. Pinatay mo silang lahat, pinapula ng iyong dugo ang lawa. Sumigaw ka sa galit. Sa huli, wala ka ng lakas at bumagsak. Tumunog ang abiso ng system, namatay ka na. Grabe, ang lakas mo naman. Mag-isa ka lang, habang nalalason pa. Napatay mo pa pabalik ang misteryosong nilalang na yun, at dinamay mo pa ang 7 demonyong may 3,000 taong pagsasanay. Teka, itong option 3. Laman ng jawlong na may matinding lason ng Qinyuan. Qinyuan, yung nilalang kanina na parang ibon at parang pukyutan din, yun pala ang Qinyuan. Narinig mo na rin sa dati mong buhay ang pangalang iyan mula sa mga alamat. Ang Qinyuan, isa siyang uri ng ibon. Pero ang hugis nito ay parang pukyutan. Kapag tinusok nito ang mga ibon at hayop, agad silang namamatay. Kapag tinusok nito ang mga puno, agad din silang natutuyo. Mukhang totoo nga, ikaw na isang dambuhalang jawlong, namatay sa isang tuka lang. Ang Qinyuan, galing ba ito sa bundok ng Kunlun? Mukhang itong Qinyuan ay ang nilalang mula sa mga alamat na naninirahan sa bundok ng Kunlun. Teka, kung totoo ang Qinyuan, edi ang bundok ng Kunlun ay totoong kabisera ng emperador ng kalangitan. Kung ganoon nga, ang pagpunta mo sa bundok ng Kunlun ay pagpapakamatay. Inalala mo ang estado ng isang jawlong. Tagahila ng karwahe, nanggugulo sa isang lugar, sinasakyan, mukhang wala nang iba pa. Nanginginig ka sa isiping magiging tagahila ka lang para sa iba. Hindi ko na pwedeng isipin pa to. Kung pupunta sa bundok ng Kunlun o hindi, ibang usapan na yan. Pero kailangang agawin ang kayamanang yun. Punyeta, ano naman kung galing sa alamat yang Qinyuan na yan? Hindi naman sa hindi mo siya kayang patayin. Isa pa, ikaw na jawlong ay galing din naman sa alamat. Sa susunod na makaharap ang Qinyuan, kailangang makahanap ng pagkakataon. Isang atake lang, patay agad. Masyadong mabilis ang Qinyuan. At may matindi pang lason, parehong isang atake lang, patay. Kalmado mong sinuri ang sitwasyon. Ikaw at ang Qinyuan, pareho kayong kayang pumatay sa isang iglap. Ang pinagkaiba lang, kahit na ma-attack ka ng Qinyuan, malaki pa rin ang tsansang mapatay mo siya pabalik. Pinili mo ang unang opsyon, ang 72 araw na karanasan sa kaligtasan. Kasabay ng iyong pagpili, isang malaking agos ng alaala ang pumasok sa iyong isipan. Isang paglalakbay pakanluran, puno ng mababangis na pakikipaglaban. Pinuksa mo ang lahat ng demonyong nag-eensayo sa daan, hanggang sa huminto ito sa eksena kung saan nagkaroon ka ng sariling kaliwanagan. Biglang lumitaw sa isip mo ang maraming teknik sa pakikipaglaban. Ang estilo ng pakikipaglaban ng jawlong. Labanan ng dragon sa kaparangan, itim at dilaw ang dugong dadanak. Itinuro sa iyo ng kombinasyon ng mga teknik na ito kung paano lumaban. Dati, marunong ka lang lumaban sa ilalim ng tubig, gamit ang iyong likas na pagkahilig sa tubig para patayin ang kalaban. Pero dahil sa estilo ng pakikipaglaban ng jawlong, natuto kang lumaban sa lupa. At lumaban sa himpapawid, kayang pumatay ng kalaban kahit walang tulong mula sa paligid. Napakagaling ng estilo ng pakikipaglaban ng jawlong. Hindi mo napigil ang umungol ng malakas. Isang malalim at mabangis na tunog na parang baka ang lumabas sa iyong bibig. Binalot ang iyong katawan ng nakakatakot at masamang aura. Sa simulation, marami kang pinatay na mga demonyong nag-eensayo. Kasabay ng pagpasok ng karanasan sa kaligtasan. Para na ring ikaw mismo ang pumatay sa kanila. Ang orihinal mong katawan ay nagtataglay na ng matinding masamang enerhiya. At ngayon, mas lumala pa ito. Sa pagsasama ng dalawa, para kang isang mabangis na halimaw na umakyat mula sa walang katapusang kalaliman. Ang ikaw sa ngayon, ay malayong malayo sa isang banal na hayop. Sa halip, isa kang mabangis na halimaw. Siguradong sino mang makakita sa iyo ay sasabihing isa kang mabangis na halimaw, Panginoong Dragon. Isang nanginginig na sigaw ang narinig mula sa gilid. Iginiling mo ang iyong malaking ulo ng dragon para tumingin. Nakita mo ang higanteng pagong sa tabi ng lawa, ang buong ulo nito ay nakatago sa loob ng kanyang talukab. Maingat itong nakatingin sa'yo. Higanteng pagong, ano ang kinatatakutan mo? Bigla kang hindi nakapagsalita, wala namang kalaban sa loob ng lawa. Bakit mo itinatago ang ulo mo sa loob ng talukab? Takot na takot ang higanteng pagong. Maingat itong nakatitig sa'yo, dahil talaga sa mabangis na aurang bumabalot sa'yo.
ay sobrang nakakatakot. Nagsalita ang higanteng pagong. Panginoong Dragon, kayo po, ano po ang ikinagagalit ninyo? Siguradong matutulungan ko kayong maibsan ang inyong alalahanin. Galit, anong ikagagalit ko? Sinabihan mo lang siyang magsanay ng maayos. Tila may naisip ka rin. Casual kang sumagot, iginiling mo ang iyong katawan ng dragon. Ganap mong binawi ang aura sa iyong katawan. Pagdating sa pagtatago ng aura at presensya, ikaw ay bihasa na rito. Para sa isang dragon na lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng pagtatago. Ang pagbawi ng aura, pagtatago ng presensya, at paglilihim ng kinaroroonan ay isang mahalagang kaalaman. Kung kahit ito ay hindi mo magawa, paano ka magiging maingat at matatag? Matapos mong bawiin ang iyong aura, pumulupot ka. Nagsimula kang mag-isip ng malalim. Palagi mong nararamdaman na ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay hindi lang basta literal ang kahulugan. Anong klaseng pagbabalik ng espiritual na enerhiya? Ang magkakaroon ng napakaraming mitolohikal na nilalang. Ang gintong ibon, ang dakilang pang, si Weizing, ang Qin Yuan. Mukha ba itong isang simpleng pagbabalik lang ng espiritual na enerhiya? Naalala mo na naman ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa lahi ng mga dragon na hindi mo pa rin maintindihan. Tulad ng hindi dapat magpakita ang mga dragon, nagkaroon din ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya noong panahon ng Hangwu, at marami pang iba. Tila ang lahat ng mga bagay na ito ay tumuturo sa iba't ibang malalalim na sikreto. Hayaan na nga, sa dami ng iniisip, hindi ko rin naman maiintindihan. Kapag lumakas na ako sa hinaharap, kusa ko ring malalaman ang mga sikretong ito. Naalala mo naman ang susunod na simulation. Ang susunod na simulation ay dapat nakatuon sa pag-agaw sa kayamanang iyon. Mayroon kang kutob na kapag naagaw mo ang kayamanang ito, ang iyong pagsasanay ay tiyak na lalagaw ng husto. Maging ang agarang pagiging isang ganap na dragon ay hindi imposibleng mangyari. Ngunit, sa oras ng pag-agaw, kailangang mag-ingat sa Qin Yuan na iyon. Napakabilis ng maliit na nilalang na iyon. Halos isang iglap lang ay nasa harap mo na ito. Sa susunod na makaharap ko ang Qin Yuan, pinakamainam kung makakahanap ako ng pagkakataon para sa isang tiyak na pagpatay. Naghahanda ka ng ipagpatuloy ang simulation. Kailangang maaga ang kayamanang iyon. Kailangan mong maging isang dragon sa lalong madaling panahon. Naisip mo ang larawan ni Weizing. Marahil, maaari mong dalhin ang balumbon na ito para harapin muli ang Qin Yuan at tingnan kung ang larawan ni Weizing ay kayang patayin agad ang Qin Yuan. Isang matalas na kislap ang dumaan sa iyong mga mata ng dragon. Muling binuksan ang simulation. Isang system prompt ang tumunog. Ang pagsimula ng simulation ay gumamit ng 4 na simulation points. May natitirang 8. Unang araw, nasa gitna ka ng isang lawa. Hindi ka nagatubili. Matapos mong habilinan ng dambuhalang mahiwagang pagong, ginamit mo ang iyong buntot para kunin ang scroll at nagtungo ka sa kanluran. Dahil pamilyar ka na sa daan, hindi mo pinansin ang ibang mga bagay sa iyong paglalakbay. Nagpatuloy ka lang sa pagtungo sa kanluran. 18 araw, sa wakas ay nakarating ka na sa bundok Kunlun. Pinagmasdan mo ang bundok sa iyong harapan na tila umaabot sa langit. Kahit na nakita mo na ito dati, sa muli mong pagkakita rito, namangha ka pa rin. Alam mong mayroon pang ilang panahon bago lumitaw ang kayamanan. Kaya nagpatuloy ka sa paglipad sa paligid ng bundok Kunlun, naghahanap ng daan para makaakyat. 18 araw, na lumilipad ng buong lakas. Kailangan ng 18 araw para makarating sa paanan ng bundok Kunlun. Tahimik mong tinandaan ang numerong ito. Ang kayamanan sa bulaklak ng lotus ay lilito sa 72 araw. Ibig sabihin, mayroon ka pang 54 na araw. Sa pagkakataong ito, kailangan mong makuha ang kayamanang iyon. 47 araw, habang naghahanap ka ng daan para akyatin ang bundok, bigla kang may naramdamang kakaiba sa hangin. Matapos mo itong langhapin, naramdaman mong kumukulo at nagagalak ang iyong dugo. Naintindihan mo na ito ang panunumbalik ng spiritual energy. Ngunit ang ipinagtataka mo, habang papalapit sa bundok Kunlun, tila mas tumitindi ang spiritual energy. 56 na araw, nagpatuloy ka sa paghahanap ng daan paakyat sa bundok. Bigla kang may naramdamang tila isang pagtawag mula sa kalangitan. Tumingala ka, at isang nakakagulat na tanawin ang iyong nasaksihan. Ang buwan sa kalangitan ay nagiging kulay dugo, at tila papalapit ito sa bundok Kunlun. Ang pagtawag ay nagmumula mismo sa Blood Moon. Nais mo sanang pumunta roon para mag-imbestiga. Pero mayroon kang hindi maipaliwanag na pakiramdam na kapag pumunta ka roon, maaari kang mamatay. Dahil sa iyong likas na pag-iingat, pinili mo na lang na manatili sa iyong pwesto. Habang papalapit sa bundok Kunlun, pagkatapos ng panunumbalik ng spiritual energy, mas tumitindi ang spiritual energy, at ang Blood Moon ay papalapit din sa bundok Kunlun. Noon pa man, habang papalapit sa bundok Kunlun, mas dumarami ang mga nilalang na nagsasanay. Tila lahat ay umiikot sa bundok Kunlun. Medyo natigilan ka, posible kayang ang mga eksena mula sa mitolohiya ay talagang magaganap dito. Bundok Kunlun, ang tahanan ng libu-libong Diyos, ang kabisera ng Heavenly Emperor sa mundo ng mga tao. Ang daanan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kalangitan. 71 araw, alam mong lilito si Qin Yuan sa araw na ito, para atakihin ang mga nilalang na nagsasanay malapit sa lawa-lawaan. Matapos mong pag-isipang mabuti, nagpasya kang lumipad sa kalangitan, at sa tamang sandali,
Ihuhulog mo ang scroll para subukang patayin si Qin Yuan isang araw ng mas maaga. Nakita ni Qin Yuan ang scroll at kaagad itong inatake. Dahil sa pag-atake, kusa itong bumukas at nagbuga ng sunod-sunod na gintong liwanag. Agad nitong tinamaan si Qin Yuan. At nang mawala ang gintong liwanag, patay na si Qin Yuan, at ang scroll ay naging abo na. Labis kang nabigla, at naisip mo na talagang makapangyarihan si Qin Yuan, tulad ng inaasahan. Patay na si Qin Yuan. Ang scroll ay naging abo na rin. Hindi mo mapigil ang masabik, malinaw na sinasabi nito sa iyo na. Sa iyo na ang kayamanan. ika-72 araw, nawala ang maningning na liwanag sa lotes sa lawa. Isang maliit na damong kulay pilak na abo ang tumubo. Isinilang ang kayamanan. Agad na nagwala ang maraming halimaw na nagsasanay na nakapalibot dito. Sinubukan nilang agawin ang kayamanan. Nagpakita ka na rin. Direkta kang pumulupot sa ibabaw ng lawa. Minamaliit mo ang maraming halimaw na nagsasanay. Isang dragon sa harap, sapat na para hindi manggahas lumapit ang mga halimaw na nagsasanay. Ang bagsik ng isang mabangis na halimaw, lantad na lantad. Gustong umalis ng maraming halimaw, pero nanghihinayang sila kapag tinitingnan ng kayamanan. Nagkaisa pa sila para atakihin ka. Gamit ang lakas mo bilang nag-iisang dragon. Buong puwersa mong nilabanan ang 12 ng halimaw. Ang dugo mo bilang dragon ang nagpakulay pula sa lawa. Pagkatapos ng malaking labanan, nagtagumpay kang mabuhay. Ang 12 ng halimaw ay lahat mo brutal na pinaslang. Nakuha mo ang maliit na damong kulay pilak abo. Balak mo sanang lunukin agad, pero may natanok ang daan-daang itim na anino na papalapit. Sa isang tingin, natuklasan mong may daan-daang Qin Yuan na lumilipad mula sa malayo. Daan-daang Qin Yuan. Nabubuhay pala sila ng grupo-grupo. Isa pa lang ay napakamabangis na. Daan-daan sila, natahimik ka. Paano ko naman sila lalabanan? Nang makita ang daan-daang Qin Yuan, walang pag-aalinlangan mong nilunok ang kayamanan, tumalikod at sinubukang tumakas. Agad silang nakarating sa harap mo, at tinusok ka. Mabilis na nauubos ang iyong buhay. Ramdam mo na nauubos na ang iyong sariling buhay. Agad kang nagwala, sumugod ka sa kayag ng mga Qin Yuan. Sa isang iglap, nakapatay ka ng ilang Qin Yuan, ngunit ang pagkawala ng iyong buhay ay hindi na kayang suportahan ng iyong mga atake. Sa huli, bumagsak ka na lang sa tabi ng lawa, habang pinapanood ang mga Qin Yuan na walang tigil na tumutusok sa iyong katawan. Tumunog ang paalala ng system, namatay ka na. Mga Qin Yuan na nabubuhay ng magkakasama. Bigla mong naramdaman na, mahirap akyatin ang Kunlun Mountain na ito. Ang mga Qin Yuan pa lang. Ang level na ito, mahirap ng lampasan. Daan-daang Qin Yuan, ang lakas ng pananakot nila ay sobrang nakakatakot, at ang pinaka-importante, kung sino ang matusok ng bagay na to, mamamatay. Teka, mali, itong pagpipilian. Yung maliit na damo na huli mong nilunok, pwede palang piliin. Bilang isang gantimpala, agad kang natuwa. Ang simulation na ito, panalong panalo. Sa simula, handa ka na sana na hindi mo mailalabas ang maliit na damo. Hindi mo inasahan na pwede pala itong ilabas. Pinili mo ang ika-4 na opsyon. Kung may lalabas naman itong kayamanang damo, sino pa ang gugustuhing pumili ng iba? Sabay ng iyong pagpili, sa iyong harapan, isang maliit na damong kulay pilak abo ang biglang lumitaw. Nahulog ang maliit na damo sa lawa. Bumuo ito ng isang manipis na pilak na liwanag, pinoprotektahan ang damo mula sa pagpasok ng tubig. Napakagandang kayamanan. Habang papalapit ka sa maliit na damo, nakaramdam ka ng kaginhawaan. Ito ay isang ginhawang nagmumula sa kaluluwa. Ito rin ang nagpaunawa sa iyo kung gaano kahalaga ang maliit na damong ito. Mas nakahihigit pa sa bunga ng sinaunang puno, o sa madaling salita, hindi talaga magkalebel ang dalawa. Kung lulunukin mo ang halamang ito, biglang pumasok sa isip mo ang ideyang ito. May kutob ka, na kapag nilunok mo ang halamang ito, maaabot mo ang 3,000 taon ng pag-eensayo. At maaari ka ng maganyong dragon. Aamba ka na sanang ibuka ang bibig mo para lunukin ito. Pero sa sumunod na sandali, natigilan ka. Lumingon ka at sinulyapan ang higanteng itim na pagong na nag-eensayo sa sulok. Teka, paano ako naging padalos-dalos ng ganito? Paano kung lunukin ko ang maliit na halamang ito? At may kasama pala itong kakaibang enerhiya na ikapapahamak ko. Hindi naman sa hindi pa ito nangyari dati. Noong nilunok mo ang balahibo ng gininto ang uwak, di ba nasunog ka hanggang mamatay? Hindi pwede. Kailangan kong maging maingat. Pakiramdam mo, dahil sa ilang beses kang lumaban sa mababang antas, nagiging padalos-dalos ka na. Pinatatag mo ang iyong determinasyon bago muling tiningnan ang kulay pilak na halaman. Paano kaya kung subukan ko muna sa simulation? Subukan natin. Ang pinakamalala lang naman ay mabawasan ang simulation points ko. Mas mabuti na yon kaysa isugal ang buhay ko. Tumunog ang system prompt. Nagsisimula na ang simulation. Nabawasan ng 4 na simulation points. Kasalukuyang natitirang simulation points, 4. Unang araw, nasa loob ka ng lawa. Habang nakatingin sa kulay pilak na halaman sa iyong harapan, ibinuka mo ang iyong naglalakihang bibig. At sa isang lagok, nilunok mo ito. Pagkatapos mong lunukin, naramdaman mong uminit ang iyong katawan, kasabay ng sunod-sunod na pagkahilo. Nakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka namatay. Makakatulog ka lang pala. Ayos lang yun. Nakahinga ka ng maluwag. Natakot kang baka kapag kinain mo ito ng direkta ay ikamatay mo.
Ika-45 araw, nagising ka. Natunaw mo na ang lahat ng enerhiya sa loob ng halaman. Lubos na tumaas ang antas ng iyong pag-eensayo. Bahagya mong naramdaman ang pagkakataon para mag-anyong dragon. Ika-46 na araw. Nang maramdaman mong kaya mo ng mag-anyong dragon, sinimulan mo na ang proseso. Pag-anyong dragon, hindi mo mapigil ang ikilos ang iyong katawan ng isang Jow. Lubos ang iyong kagalakan. Bilang isang Jow, nabibilang ka pa rin sa uri ng Jow at hindi isang tunay na dragon. Sa pagitan ng Jow at dragon, mayroong napakalaking pagkakaiba. Ang pinakamahalaga sa lahat, kung hindi ka mag-aanyong dragon, hinding-hindi mo talaga maaabot ang pambihirang antas. Hindi mo magagawang labanan ang mga nilalang tulad ng dakilang pang na may gininto ang pakpak, ang gininto ang uwak, at iba pa. Tanging sa pag-anyong dragon ka lang posibleng makasabay sa kanila. Lumabas ka mula sa lawa, sa gitna ng mga takot na tingin ng hindi mabilang na hayop. Tumingala ka sa kalangitan at nagpakawala ng isang dagandong na umalingaw-ngaw. Sinimulan mong gamitin ang iyong talento, ang pagtawag sa hangin at ulan. May impormasyon sa iyong dugo na nagsasabing kailangan mong lumikha ng isang malaking baha. Sumabay sa agos ng tubig patungo sa dagat. Sa bakana ng dagat, haharapin mo ang pagsubok ng kidlat. Kapag nalampasan, papasok ka sa dagat at mag-aanyong dragon. Kapag nabigo, magiging abo ka. Ika-47 araw, nagpatuloy ka sa pagtawag sa hangin at ulan. Sa kalagitnaan, naramdaman mo ang pagbabalik ng enerhiyang espiritual, pero binaliwala mo ito. Nakatuon lang ang isip mo sa pag-anyong dragon. Tila alam ng mga hayop sa gubat. Alam kung anong susunod na mangyayari, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. Umalis sila sa gubat. Ika-51 araw, itinigil mo ang pagtawag sa hangin at ulan. Sa puntong ito, lubog na sa baha ang buong kagubatan. Ang gubat ay tila naging isang malawak na karagatan. Hindi ka nagatubili kahit sandali. Nagpakawala ka ng isang malakas na Eitangal at sinimulan ang pagbabagong anyo bilang isang dragon. Tumano ka sa paligid, naghahandang magtungo sa timog. Upang makapasok sa dagat, kinokontrol mo ang tila walang katapusang karagatan ng tubig. Nagtungo ka sa timog, at tinangay ng malakas na agos ang lahat ng madaanan. Bumuo ito ng isang rumaragasang baha, na malakas na tumabon sa lahat. Ika-52 araw, hindi mo alam ang iyong direksyon. Ngunit dahil nasimulan mo na, wala ka nang pakialam sa iba pa. Walang tigil kang naglakbay patimog, sinusundan ng agos ng mga ilog. Para makarating sa dagat, ang iyong paglalakbay ay sinabayan ng malalakas na hangin at bagyo. Kasabay nito, isinama mo ang rumaragasang baha sa agos ng ilog. Dahilan para lalo itong maging nakakatakot, at tinangay nito ang lahat ng nasa iyong harapan. Alam mo na sa paglalakbay na ito para maging dragon, walang atrasan. Sa oras na huminto ka, masasayang ang lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya naman hindi ka nang ahas na tumigil. Ika-53 araw, sinundan mo ang agos ng ilog. Isang lungsod ng mga tao ang lumitaw sa iyong harapan. Wala ka namang intensyong salakayin ang lungsod ng mga tao. Ngunit dahil hindi ka na maka-atres, wala kang nagawa kundi ang sumugod papasok. Sinira mo ang lahat gamit ang malakas na baha, at nagpatuloy ka sa pag-abante. Pero may natuklasan kang isang tulay sa iyong harapan. Sa ilalim ng tulay ay may nakasabit na isang sinaunang espada. Mula sa sinaunang espada, nakaramdam ka ng isang napakalakas na banta. Wala ka ng daan para umatras, kaya wala kang pagpipilian kundi ang sumugod. Habang papalapit ka sa tulay, nanginag ang sinaunang espada. Mula rito, sunod-sunod na malalakas na gintong liwanag ang tumama sa iyo, at sa isang iglap lang ay malubha kang nasugatan. Wala ka ng lakas para dalhin ang baha patungo sa dagat, kaya napilitan kang huminto sa iyong kinalalagyan. Kasabay ng iyong paghinto, bumagsak ang parusa ng kidlat. 12 ng kidlat ang sabay-sabay na tumama, at ginawa kang abo. Tumunog ang system prompt, namatay ka. Ang nag-aalab mong puso ay biglang nanlamig. Akala mo magtatagumpay ka sa pagiging dragon, pero hindi mo inaasahan na mamamatay ka pala, at sa isang sinaunang espada pa sa ilalim ng tulay sa isang lungsod ng mga tao. Ang sinaunang espada sa ilalim ng tulay, ang espadang pamatay dragon. Agad mong naunawaan, sinasabi na noong unang panahon, kapag nagtatayo ng tulay ang mga tao, palagi silang kumukuha ng isang dalubhasa para maglagay ng espadang pamatay dragon sa ilalim ng tulay. Ito ay para maiwasan ang mga halimaw tubig sa ilog na magdulot ng gulo, at para na rin harangan ng mga Jow na naglalakbay. Ang iyong paglalakbay para maging dragon ay tiyak na lilikha ng malakas na baha. Halos siguradong magdudulot ito ng sakuna. Ang espadang pamatay dragon sa ilalim ng tulay ay para na rin paalalahanan ng mga naglalakbay na Jow na lumihis ng daan para mabawasan ang pinsala sa mga tao. Ito ay alam mo na rin naman. Ang akala mo noon ay pamahiin lang ito ng mga ninuno. Hindi mo inasahan na totoo pala ito, at sa iyo pa mismo nangyari. Ang mukha mong Jow ay biglang mas lalong dumilim sa inis. Sa paglalakbay na ito para maging dragon, handang-handa na ang isip mo. Malapit ka nang maging dragon, pero hindi mo inaasahan na ganito ang mangyayari sa iyo. Isang espadang pamatay dragon na nakasabit sa ilalim ng tulay, pinatay ka ngang talaga, isang Jow na naglalakbay para maging dragon. At ang masama pa, wala kang magawa tungkol dito. Hindi rin naman aatake sa mga gamit ng tao ang larawan ni Wei Jing. Wala kang magawa sa espadang pumapatay ng dragon na ito, at wala ka ring ibang paraan.
na kayang talunin ng espadang pumapatay ng dragon na ito. Hindi kaya. Pagpalit ako ng ilog na dadaanan. Mukhang pwede yun. Ang paglalakbay para maging isang dragon ay nangangailangan ng 3,000 taon ng pagsasanay. At kailangang magkaroon ng lakas na makalikha ng baha, pagkatapos ay tipunin ng rumaragasang tubig at sundan ang agos ng ilog. Ang daan ay diretso sa karagatan, at kailangang malampasan ang pagsubok ng kidlat. Saka ka palang magiging isang dragon. Sa proseso ng paglalakbay para maging dragon, halos imposibleng hulaan ang daan patungo sa karagatan. Ang tanging magagawa mo lang ay sundan ang agos ng ilog. Gamitin ito para mahanap ang daan. Dahil hindi pwedeng daanan ang daan na ito patimog. Hindi ka ba pwedeng magpalit ng daanan? Mukhang pwedeng subukan. Total naman, mayroon kang simulator. Kapag nag-aalinlangan, mag-simulation ka muna. Tungkol naman sa pagtingin ng maaga. Kung aling daanan sa tubig ang makakaiwas sa lahat ng paghihirap sa iyong paglalakbay. Hindi ka naman tanga. Syempre naisip mo na rin yan. Pero sa tingin mo, talagang imposible yun. Huwag na nating pag-usapan na hindi dapat nagpapakita ang mga dragon, isipin na lang natin ang mismong paglalakbay.